Kabanata 2831. Ang ilan sa mga katawan ng mga master ay napapaligiran ng itim na hangin. Ang iba ay binalot ng kulog at kidlat na umiikot sa kalangitan. Habang ang iba ay nababalot ng kakaibang vital energy na nagmistulang ilusyon. Ang kanilang kapangyarihan ay nagpaiba sa kanila sa lahat ng iba pang mahihinang nilalang na mukhang napakaliit na parang mga langgam na nakakalat sa lupa. Ang bawat isa sa mga kilalang nangungunang master na ito ay nasanay sa pagiging hindi magagapi sa universo sa loob ng hindi mabilang na taon. Never in their wildest dreams did they expect that they would team up just to bring down a young man who just recently appeared in their universe. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay na tiyak na walang precedent. Ano man ang resulta o kung sino ang maiiwang nakatayo pagkatapos ng dakilang labanan na ito. Ito ay mauuwi sa kasaysayan bilang isang walang hanggang alamat na ipapamana sa mga henerasyon sa buong universo. Isang mahuhusay na binata ang nakikipaglaban sa isang dosenang nangungunang magsasaka ng mas matanda at may karanasang henerasyon sa universo. Natahimik ang buong larangan ng digmaan sa pag-asa. Nasulyapan nila si Dustin at natulala. Tirain. Umungol si Dustin at sinimulan ang kanyang pag-atake. Ang malaking itim at puting globo na bumabalot sa daan-daang libong milya ng himpapawid ay nagsimulang umikot ng baliw. Ang dalawang isda ay gumalaw sa napakabilis na bilis at mabangis na sumugod. Saan man sila dumaan, ang espasyo ay nasira ng husto. Malawak at itim na bitek ang lumitaw sa buong lugar. Itinaas ni Dustin ang tunay na walang kamatayang antas na mahabang espada habang siya ay humakbang pasulong. Pilit niyang inihampas ang kanyang espada patungo sa mga kalaban na nagpakawala ng mga agos ng liwanag ng espada na naglalaman ng layunin ng espada na 50,000 galaw ng espada na tumalsik na parang tidal wave. Boom! Isang malaking golden sphere ang lumabas sa katawan ni Dustin. Ito ay nagmumula sa isang makinang na gininto ang ningning. Ang gintong globo ay patuloy na lumaki habang ito ay kumalat sa kalangitan. Ito ang pinakamataas na antas ng Golden Sun scripture ni Dustin. Na may 9 na gintong bola na pinagsama sa isa. Isa-isang lumabas sa katawan ni Dustin ang lahat ng iba pang lihim na kasanayan na pinagkadalubhasaan niya. Isa-isang lumabas sa katawan ni Dustin ang lahat ng iba pang lihim na kasanayan na pinagkadalubhasaan niya. Ang higanting anino ng pulang demonyong daga. Ang Cyan Dragon na lumulutang sa kalangitan. Ang 3 paa na gininto ang uwak na naliligo sa isang gintong dagat ng apoy. At ang 6 na Diyos ay pawang nagmamadaling lumabas mula sa mga lihim na kaharian ng kanyang katawan. Itinaas nila ang kanilang mga ulo sa langit at nilamon ang mga ilaw ng bituin. Sa pagpapahusay ng lakas at mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng batas sa pagitan ng langit at lupa. Nagawa na ngayon ni Dustin na pagsamahin at ilabas ang lahat ng kanyang lihim na asensya ng kasanayan ng sabay-sabay. Patayin. Sumugod si Dustin sa isang medyo may edad na lalaki na kasing tangkad at singkit ng puno ng kawayan. Gamit ang kanyang genuine immortal level longsword. Nilaslas ni Dustin ang lalaki bago pa niya mabantayan ang sarili. Kasabay ng paglaslas ng mahabang espada ay dumating ang isang bahanang nakakatakot na lihim na mga asensya ng kasanayan na humampas sa kanya tulad ng isang rumaragasang tsunami. Ang lalaki ay kilala bilang Anthony Wang. Siya ay kasing lakas ng mga nangungunang master ng universo at sa parehong antas ng pinuno ng Yaksha Palace. White Tiger Strike. Isang malawak na mabituing larawan ang tumataas sa kanyang likuran. Pagkatapos, 7 malalaking bituin sa larawan ang naglabas ng walang katapusang nakasisilaw na liwanag. Mula sa liwanag, isang umuungol na puting tigre ang bumungad at sumanib sa katawan ni Anthony Wang. Habang dumadaloy ang kapangyarihan ng puting tigre sa kanyang katawan, biglang umangat si Anthony Wang at lumaki hanggang 10,000 talampakan ang taas. Mga bituin na kumikinang sa kanyang katawan at isang malamig na aura ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang buong katawan ay parang isang hindi masisira na balangkas na binuo gamit ang pinong ginto. Umalat ang pumatay na kapangyarihan sa kanyang katawan at pinunan siya ng kapangyarihan ng araw at buwan. Haha! So ikaw ang pinuno ng White Tiger Mountain. Ha! Nagbiro si Dustin.
Ang White Tiger Mountain ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na sinaunang angkan sa universo. Tinasabing lahat ng mga miyembro ng angkan ay may dugo ng maalamat na hayop ang puting tigre. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng puting tigre, nagawa ng angkan na linangin ang isang mapangahas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Maaaring dalhin at protektahan ng kapangyarihang ito ang angkan para sa mga henerasyon. Na ginagawa silang isa sa mga superpower sa universo. Ang kasalukuyang pinuno ng henerasyon ng White Tiger Mountain ay walang duda na isa sa mga nangungunang master sa universo. Siya ay malawak na kilala bilang isang pantay na tugma sa pinuno ng Yaksha Palace. Sa kabila ng nakakalindol na suntok, hindi man lang nagpatinag si Dustin. Ang anim na Diyos sa itaas ng kanyang ulo na nakabisado ang anim na lihim na kasanayan ay hamarang at lumaban sa papasok na pag-atake. Inihanda ang kanyang counterattack. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at itinaas sa itim na kalahati ng globo. Sa isang kislap ng itim na liwanag, ang nakakubli na isda ay biglang lumitaw mula sa mabituing kalangitan at pinutol ang pinuno sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, ang tunay na walang kamatayang antas ng espada sa kamay ni Dustin ay naglabas ng mga alon ng matalim na ningning ng espada na umaabot sa 50,000 atake ng espada na sabay-sabay na dumapo sa napakalaking katawan ng pinuno. Brrr! Depensa ng White Tiger Mountain sa pagkabigo. Sa ilalim ng marahas na pag-atake ni Dustin, hindi nagawang harangan at labanan silang lahat ng pinuno. Agad siyang umatras sa langit. Umubo ng napakaraming dugo. Malinaw na tumanggap siya ng napakalaking pinsala. Nang matano na ang pinuno, nakita ng lahat na putol-putol ang magkabilang braso nito at basang-basa na siya sa sariling dugo. Nagulat ang lahat sa kapangyarihan ni Dustin. Nalaglag ang kanilang mga panga at nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi man lang siya pinagpawisan sa ginawa niya. Ang isang nangungunang master gaya ng pinuno ng White Tiger Mountain ay namimilipit sa sobrang sakit pagkatapos ng isang sunod-sunod na pag-atake mula sa binatang ito. Nakakabaliw ang kapangyarihan ng binatang ito. Hindi maiwasan ng lahat na matakot. Siya ay hindi matatalo sa isang labanan laban sa isang dosenang nangungunang masters ng universo. Sa ngayon, napakaraming tao sa universo ang nagpatotoo sa isang alamat na sasabihin sa susunod na mga henerasyon. Tapos na ang oras mo. Matanda. Ikaw na. Mapanuksong tawag ni Dustin. Ibinaling ang atensyon sa susunod na kalaban. Na-knockout lang ang pinuno ng White Tiger Mountain. Inilunsad na ngayon ni Dustin ang kanyang sarili sa pinuno ng Yaksha Palace. Na pinalakas ng omnipotent lightness. Bumilis siya ng pasulong na parang arrow na patungo sa bullseye. Oh, do try harder, Dustin. Huwag mo na akong bigoyan. Ang napakalaking phoenix, ang pinuno ng palasyo ng Yaksha na nagbagong anyo, ay nagpakawala ng isang marahas na tili at sinugod si Dustin sa isang mabilis na apoy. Mahinahong ngumiti si Dustin. Handa sa pag-atake. Huwag mo akong kakalimutan. Ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay biglang tumalon mula sa gilid ni Dustin. Tinambangan siya ng sabay-sabay na pag-atake. Inirapan niya si Dustin. Itinaas ang isang mahabang sinaunang talam sa itaas ng kanyang ulo. Ang kumikinang na liwanag ng sandata at nakamamanghang aura ay kumalat na parang isang malawak na dagat na nagpapadala ng mga alon sa buong mundo. Ang talam ay sumipol sa hangin habang ang pinuno ng palasyo ng langit ay ibinaba ito. Tinamaan nito si Dustin sa bilis ng kidlat at isang paputok na flash ng liwanag. Ang momentum ay sapat na malakas upang mahati ang langit sa dalawa. Hindi masama. Bulalas ni Dustin. Mabilis niyang binigkas ang isang spell na nagpapatawag sa Pot of Chaos at Omnipotent Pot. Nalumutang sa harap niya na parang dalawang malalaking bundok. Bang! Ang talam ay tumama lamang sa dalawang dambuhalang kaldero at nagpatuloy sa pagdaan kay Dustin. Ang marahas na enerhiya nito ay nagsimulang mag-trigger ng serye ng mga pagsabog sa kawalan. Itinaas ni Dustin ang kanyang espada pataas, na sinalubong ang mabangis na pagsalakay. Boom! Isa pang surge ng napakalaking enerhiya ang sumabog sa lahat ng direksyon habang nagbanggaan ang mga armas. Bahagyang napayuko si Dustin sa impact.
Ang kanang braso ay nanlambot at namamanhid at nagsimulang manginig sa pressure. Kailangan niyang aminin sa loob na ang pinuno ng palasyo ng langit ay karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na tao sa buong universo. Kahit na sa kasalukuyang cultivation base ni Dustin, hindi siya sigurado kung maaari siyang magwagi sa sagupaan na ito. Dingid sa kanyang kaalaman, ang pinuno ng Heavenly Palace ay nagtatago na ngayon ng parehong pagdududa tungkol sa kanyang sarili. Kahit na siya ay maingat na panatilihin ang isang poker face, ang kanyang lakas ay napakatagal na kilala sa universo. Kahit na hindi niya matandaan kung kailan ito nagsimula. Ngunit ang binatang ito, na kamakailan lamang ay umabot sa kanyang antas, ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Mapapapantayan na siya ng binatang ito na parang brilyante na naghihiwa ng isa pang brilyante. Kinagat ng pinuno ang kanyang mga ngipin. Isama mo na, Dustin. Umungal ang pinuno ng palasyo ng langit. Ang mabigat na aura ng talam ay walang humpay na dumidiin, na naglalabas ng 10,000 makukulay na liwanag na alon. Tapat na upang mag-vibrate ang mga bituin. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay. Tinawag ang weapon pagoda, habang naka-zoom ang pagoda sa view. Hindi mabilang na mga sandata ang bumuhos dito, na parang tsunami na humahanggos upang salubungin ang sinaunang talam. Mamatay. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay sumama sa pag-atake kay Dustin. Mumisi si Dustin. Ang tunay na walang kamatayang antas ng espada sa kanyang kamay ay nagpaputok ng sword light na naglalaman ng kapangyarihan ng 5,000 sword move sa pinuno ng Yaksha Palace. Go to hell, Dustin. Ngayon ay ang pinuno ng Star Island na bumaril pasulong. Ang mga tidal wave na daan-daang libong talampakan ang taas sa likuran niya na pawang umaatungal patungo kay Dustin. Sa itaas ni Dustin, itinaas ng 6 na bathala ang kanilang mga ulo sa langit at umungal sa isang boses. Napakalakas ng tunog kaya nabasag nito ang kawalan, na nagbubuhos ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya sa mga agos mula sa mga bituin at papunta sa mga Diyos. Ang sumunod na tanawin ay maluwalhating pagmasdan, nang hindi kailangan na tawagin si Dustin. Ang 6 na bathala ay sabay-sabay na sumugod. Bawat isa ay naglalagay ng isang lihim na kasanayan upang ipagtanggol siya laban sa pinuno ng Star Island. Sa isang maikling distansya, ang demonyong avatar, kasama ang diabolic killing needle nito sa kamay, ay nakaharap sa ilang martial arts masters ng sabay-sabay. Ang demonic avatar ay nagdeploy ng World Silang Tabo Magic ng ika-10 antas, na naglabas ng mga itim na demonic rune na kumalat mula sa lupa hanggang sa langit. Agad na naramdaman ng mga kalaban nito na bumagal ang kanilang mga galaw hanggang sa hindi nila magawang ilunsad ang kanilang mga kakayahan sa kanilang kalooban. Sa isang labanan sa pagitan ng mga dakilang master, anumang maliit na pagkakamali ay maaaring magbigay sa kalaban ng pagkakataon na makakuha ng mas mataas na kamay. Gamit ang pamamaraan nito, ang demonyong avatar ay maaaring magpatuloy sa paglulunsad ng mga pag-atake sa halip na maging abala lamang sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga kaaway na nakapaligid dito. Sa buong larangan ng digmaan, lahat ay nakikibahagi sa matinding pakikipaglaban sa mga kaaway. Si Dustin at ang malademonyong avatar ay nakipagsabayan sa isang dosenang malalakas na magsasaka. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagsabog ng enerhiya sa paligid. Ang buong kalangitan ay napinsala ng husto, na napuno ng libo-libong mga pumutok at mga butas. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Ang lahat ng iba pang mga nilalang na nagtago mula sa mga labanan ay nakatitig lamang sa mga mata at nakatali ang dila habang ang langit ay nawasak. Tapusin mo yan. Napaungol si Dustin sa langit. Ang 6 na Diyos ay umungal pabalik bilang tugon. Umaakit ng napakaraming orihinal na asensya ng enerhiya mula sa mga bituin na nagsimulang magdilim ang kalangitan. Bang! Nilapitan nila ang pinuno ng Star Island. Walang tigil na hinampas siya ng magkakasunod na welga na kumikislap na parang kidlat na nakikita kahit sa kabila ng larangan ng digmaan. Pumatak sa hangin ang kanyang mga sigaw. Pinunit ng mga Diyos ang katawan ng pinuno sa 6 na piraso. Hindi. Ang espiritual na kaluluwa ng pinuno, na tila mahina ang kalagayan, ay bumungad malapit sa kanyang sira-sirang bangkay. Kung ang pag-atake ay nangyari sa ibang tao,
Nawasak nito ang kanilang kaluluwa kasama ang kanilang katawan. Mahigpit na naiwasan ng pinuno ang kapalarang ito sa pamamagitan ng pagmamadali sa pagsunog ng sarili niyang orihinal na esensya ng dugo at pagsasagawa ng isang lihim na kasanayan sa pagtakas para sa kanyang kaluluwa. Napangisi na lang si Dustin sa nakita. Patuloy na sinalakay ng 6 na bathala ang bangkay hanggang sa naging abo. Nang mawala ang katawan, lumingon sila sa espiritual na kaluluwa ng pinuno. Determinadong huwag mag-iwan ng anumang bakas sa kanya. Bang! Ang 6 na bathala ay sumulong na parang kidlat. Sa isang kisap mata, napalibutan sila ng espiritual na kaluluwa ng pinuno. Nanghihina pa rin dahil sa brutal na pag-atake sa kanyang katawan. Naparalisa ang hepe ng Star Island. Wala siyang lakas para lumaban. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Sa isang putok, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sumabog at naging libo-libong pinpricks ng liwanag na nakakalat sa simoy ng hangin. Ang bawat maliit na asul na liwanag na lugar ay nagdadala ng bakas ng kanyang espiritual na kaluluwa. Bilang paraan para makatakas, pinasabog ng pinuno ang kanyang kaluluwa at hinati ito sa 1,000 piraso. Sumukol na ako, Dustin. Bitawan mo ako, kung hahayaan mo akong mabuhay. Isinusumpa kong hindi nakita magiging kaaway mula ngayon. Naway masunog ako hanggang sa abo ng apoy ng pinakamataas na kaliwanagan kung sakaling sirain ko ang panatang ito. Ang mga light spot ay dinadala sa pagsusumamo ng hepe. Napakahina kaya kailangan ni Dustin na huminga para marinig. Tinubukan ng 6 na Diyos na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake, na naglalayong sirain maging ang mga pinprick ng liwanag. Ngunit napakarami ng mga light spot. At napakalat ang mga ito. Imposibleng makarating sa kanilang lahat. Sa kalaunan, maging ang mga bathala ay kailangang sumuko. Ang mga asul na liwanag na spot ay nagsimulang lumutang palayo. Nagsama-sama silang bumalik at nagmadali habang ang pinuno ng Star Island ay nagmamadaling umalis sa larangan ng digmaan. Ang natitira sa puso ng mga masters ay lumubog sa nakita. Now, where were we? Oh, right. Wasn't it your turn? Ibinalik ni Dustin ang atensyon sa pinuno ng Yaksha Palace. Isang matalim na tunog ang pumutol sa ingay ng labanan. Ang isang kislap ng liwanag sa kalangitan ay nagpahayag ng biglaang paglitaw ng isang matingkad na isda na kumakalusko sa kuryente habang ito ay pasulong. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang maramdaman niya ang nalalapit na kapahamakan. Nagsimula siyang magkaroon ng lumulubog na pakiramdam na hindi siya lalabas ng buhay sa labanang ito. Halika na! Ang kanyang mga pakpak ng Phoenix ay naging 2 purple chopper, na umiikot ng may takot patungo sa maliwanag na isda. Puff! Puff! Umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog habang pasimpleng hiniwa ng isda ang mga pakpak. Ang lilang dugo ay bumulwak na parang mga bukal mula sa pinutol na Phoenix habang bumubulusok ito mula sa langit. Bang! Ang mga isda ay nakatalikod at ngayon ay umaatake sa katawan ng Phoenix. Ang Phoenix ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw at nagsimulang mag-agawan palayo sa pag-atras. At saan sa tingin mo pupunta? Putol ni Dustin. Ang 6 na bathala ay bumaril pasulong sa bilis ng liwanag. Na nakulong ang Phoenix sa isang bilog ng kumikinang. Marilag na aura. Bang! Isang puting ilaw ang lumabas mula sa bilog. Ngunit hindi ito naging mabilis para kay Dustin. Umakbang siya pasulong. Inabot ang isang napakalaking kamay. At hinawakan ito. Ang mga banal na kadena ay makapal na nakaimpake na nag-uunahan pababa mula sa kawalan tulad ng isang talon. Tumama sila sa kamay ni Dustin sa pagkuha ng espiritual na kaluluwa ng pinuno ng Yaksha Palace. God damn it, this can't be happening. Ang kaluluwa ay nagpakawala ng isang masakit na hiyaw. Na walang kabuluhan na nakikipagpunyagi laban sa mahalagang enerhiya ng higanteng kamay ni Dustin. Sa wakas nasa akin ka na. Matanda. Ngumisi si Dustin. Ang mga tanikala ng kaayusan at batas ay umusbong at nakatali ng mahigpit sa espiritual na kaluluwa. Gamit ang kanyang isip, dinala ni Dustin ang pinuno ng Yaksha Palace sa Slave Tower. Bush! Pinalakas ng omnipotent lightness. Sumugod si Dustin patungo sa isa pang kalaban na may hindi kapani-paniwalang bilis.
Ang pinuno ng White Tiger Mountain ay nagkakamalay lang matapos siyang patumbahin ni Dustin kanina. Nang makita siyang buhay, isinailalim siya ni Dustin at ng 6 na bathala sa panibagong yugto ng matinding pag-atake. Ang tanging nagawa ng pinuno ng White Tiger Mountain ay sumigaw sa sakit dahil sa pananakit. 2 galaw lang ang kinailangan para maputol ang kanyang katawan. Habang tinatangka ng kanyang ulo na tumakas, kumilos si Dustin para saluhin siya. Intensyon na tapusin siya minsan at para sa lahat. Not so fast, boy. May kalaban-laban ka pa. Pumalakpak ang pinuno ng palasyo ng langit. Nahamarang sa dinadaanan ni Dustin. Napangisi si Dustin. Sige. Tapos, tapusin ko na muna kayo. Ang kanyang fighting spirit na kumukulo. Dustin launched himself on the leader without hesitation. Ipinatawag ni Dustin ang kanyang omnipotent lightness. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Agad siyang nasa harap ng pinuno ng palasyo ng langit. Gamit ang mahabang espada sa kanyang kamay. Umikot si Dustin upang ihampas ang kanyang sandata laban sa kanyang kalaban. Hinawakan ng pinuno ng palasyo ng langit ang talam. Isang perpekto, walang takot na abot tanaw. Ninitian ni Dustin ang kanyang kaaway habang pareho silang nag-aangking mataas na bantay. At naghagis ng overhand cut. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay mabilis na pumiglas. Habang nagsasalpukan ang kanilang malalakas na sandata. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon at ang impact ay may nakakabinging tunog. Sa itaas ng ulo ni Dustin ay dumating ang ningning ng 6 na nag-iilaw na Diyos. Na may nakabubulag na ningning na maaaring kalabanan ang araw. Marahas silang umungol. At tinutuligsan nila ang pinuno ng palasyo ng langit. Bilang kapalit, ang pinuno ng Heavenly Palace ay nanlilisik ng may matinding determinasyon. Tinadtad niya at nilaslas ang kanyang talam. At ang walang katapusang puting rune ay nagkatawang tao sa dulo nito. Tulad ng isang pader ng tubig. Malamig at makapangyarihan. Na sumisira sa lahat ng nasa daan nito. Ito ay sapat na makapangyarihan upang gawing nanginginig ang kalangitan. Na epektibong pinigilan ang pag-atake ng 6 na bathala. Siya ay karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na Panginoon sa universo. Ang kanyang kadalubhasaan, talento, at talino ay walang kapantay kumpara sa iba pang nangungunang mga masters. Halatang superior ang pinuno ng palasyo ng langit. Kailangang aminin ni Dustin na kung matatalo niya siya, aabutin niya ang lahat ng kanyang makakaya at maraming oras. Hindi tulad ng ibang mga nangungunang master na madali niyang natalo. Patayin. Habang mariin niyang ipinahayag ang kanyang intensyon. Iwinagayway ni Dustin ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang talam ay kumikislap habang dinadala niya ito sa kanyang ulo. Na pumutok sa enerhiya ng 50,000 mga galaw ng espada na naging isa. Sa bawat pag-alog ng kanyang espada, tila mahahabang buntot ng mga nagyayelong butil na kumikislap patungo sa kalaban. Napapaligiran ng ningning. Sumisigaw ang 6 na bathala. Inikat nila ang pinuno ng palasyo ng langit. Na handang atakihin siya anumang oras. Na kuryente ang sinumang sumaksi sa buong eksena. Lumubog sa bagong taas ng damdamin. Ang weapon pagoda ay nasuspine sa kalangitan. Direktang nakatutok sa pinuno ng Heavenly Palace. Bumuhos sa kanya ang nakakatakot na mga alon ng pagsugpo sa kapangyarihan habang ang hindi mabilang na mga sandata ay patuloy na umaakay sa kanya na parang mga patak ng ulan. Sa puntong ito, na-activate na ng pinuno ng Heavenly Palace ang ilang lihim na kasanayan. Na nagpapahintulot sa kanya na magtaas ng mahigit 1,000,000 talampakan. Ang talam ay kumikinang sa araw na parabang ito ay ginawa mula sa makinang na sinag mismo. Sa tuwing gagamitin niya ito, magdudulot ito ng matinding kaguluhan sa kalangitan. Hawak niya ang kahanga-hangang sandata na ito sa kanyang kanang kamay. Habang sa kanyang kaliwa, ang kanyang kamao ay katanji tangi. Kung hindi higit pa, ang kamao ay hinagis sa purong ginto. Na nagpapakinang ng napakatalino. Patuloy itong nag-aapoy sa kawalan. Tulad ng walang hanggang apoy. Na sinisira ang lahat ng nakipag-ugnayan dito. Habang inilalabas niya ang kanyang mga suntok. Nayanig ang buong universo. Kasama ng kanyang gininto ang kamao. Ang walang hanggan na mga ron ay pinaikli at ginamit sila ng pinuno ng palasyo ng langit para supilan si Dustin.
Kailangang aminin ni Dustin na nabigla siya sa pag-atakeng ito. Sa nangyari, ang pinuno ng Heavenly Palace ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Nagsisimula pa lang ang totoong laban. Pareho silang gumamit ng malalakas na puwersa. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng batas ay makapal na nakaimpake sa hangin. Ginagawa ang buong lugar sa kanilang sarili. Kahit sinong magsasaka ay mahihirapang lumapit upang tulungan ang pinuno ng palasyo ng langit. Batay sa masiglang pagpapalitan ng mga pag-atake. Madaling mahihinuha na si Dustin at ang pinuno ng Heavenly Palace ay higit pa sa iba pang mga master na may mataas na antas sa mga tuntunin ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa wakas, ginamit ni Dustin ang kanyang pinakamalaking asset, ang Divine Polarity Swords. Habang tinatawag niya sila, umalangaw-ngaw ang ilang malalakas na huni. Lumipad ang matingkad na isda at ang hindi kilalang isda patungo sa kanyang kalaban. Papunta sa kaliwa at kanang direksyon. Ayon sa pagkakabanggit, boom! Isang malaking itim at puting bola na natatakpan na sumasakop sa daan-daang libong milya ng kalangitan ay nagsimulang umikot sa isang nakababahala na bilis. Ang bawat sulok ng universo ay may marahas na kakanyahan ng enerhiya. Na naging puting ambon. Mabilis itong nagtipon sa direksyon ng itim at puting bola. Ang partikular na kakanyahan ng enerhiya na ito ay karaniwang kapangyarihan ng buong universo. Ang pinakapangunahing higit sa lahat. Habang tinitipon sila ni Dustin sa isang itim at puting bola, pinagsama ito at pinahusay ang kapasidad ng hindi kilalang isda at ng matingkad na isda. Ang dalawang isda na ito ay tila nagbagong anyo sa gitna ng universo, na nagbibigay ng nakabubulag na liwanag, na naging dahilan upang ang iba pang mga magsasaka sa paligid ay namutla sa takot. Lahat ng iba pang nilalang na nakatayo at nakasaksi ay nawalan ng salita. Bang! Mabilis na tumakbo ang dalawang isda patungo sa pinuno ng palasyo ng langit. Nakaramdam ng lamig ang pinuno ng palasyo ng langit. Ang kambal na isda ay nagbibigay ng labis na presyon. Bang! Bang! Ang mahabang talon sa kamay ng pinuno ng palasyo ng langit ay bumangga sa kambal na isda. Ang buong mundo ay nanginig. At lahat ng iba pa ay namutla. Sa napakalaking puwersa, pinalipad ang pinuno ng palasyo ng langit. Nagsimulang tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Patayin. Habang siya ay nanghina sa kamakailang pag-atake. Tinamantala ng 6 na Diyos ang pagkakataong ito para habulin ang kanilang kaaway. Galit na galit nilang hinabol ang lalaki. Desperado silang patayin sa sandaling iyon. Masakit na napasigaw ang pinuno ng palasyo ng langit. Siya ay malupit na nasugatan. At ang ilang bahagi ng kanyang mga buto ay nagsisimula ng malantad. Pumalsik ang dugo niya na parang fountain. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Dustin. Ang hindi kilalang isda at ang matingkad na isda ay bumalik muli. At ang kanilang bilis ay kahanga-hanga. Nabasag nila ang katawan ng pinuno ng Heavenly Palace, na nagpalabas sa kanyang dibdib at tiyan ng dalawang malalaking butas ng dugo sa parehong oras mula sa likod hanggang sa harap. Maging ang pinuno ng palasyo ng langit ay natalo na. Nagulat ang lahat ng nilalang sa langit. Matagumpay na natalo ng isang binata ang 12 nangungunang masters ng universo. Ginawa pa niya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang pinuno ng palasyo ng langit. Sa isang napinsalang gulo. Madaling sabihin na si Dustin ang nanalo sa labanang ito. Hindi pa ako tapos sayo. Ituloy na natin ang laban. Gamit ang napakalaking mahabang espada sa kanyang kamay. Ipinakita niya ang kanyang omnipotent lightness. Kaagad, muli siyang nakaharap sa pinuno ng palasyo ng langit. Pinalibutan siya ni Dustin. Kasama ang 6 na bathala. Sa gitna ng matinding labanan. Ang mga braso ng pinuno ng Heavenly Palace ay pinutol ng espada ni Dustin at sumabog sa madugong fog. Dustin, binata. Walang mortal na puot sa pagitan natin. Hindi mo na kailangang gawin ito. Hindi ba pwedeng itigil na lang natin ang kabaliwan na ito? Pakiusap ng pinuno ng palasyo ng langit. Naubos na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lihim na kakayahan ngunit hindi pa rin ito sapat para mapabagsak si Dustin. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay nalungkot. Walang pag-asa. At nanghina. Sa puntong ito. Wala na siyang pagnanais na ipagpatuloy ang laban.
Sa kabila ng pagiging outnumbered, nagawa pa rin ni Dustin na pigilan silang lahat ng mag-isa. Ano ang punto ng lahat ng ito? Naisip ng pinuno. Uli na. Hindi ito laro. Hindi mo ito mapipigilan kahit kailan mo gusto. Umungol si Dustin at hinabol ang pinuno ng palasyo ng langit sa napakabilis na bilis. Sa oras na ito, ang pinuno ng Heavenly Palace ay bumalik na sa kanyang orihinal na estado. At ang kanyang mga braso ay lumaki din muli. Gayunpaman, mas mahina ang kanyang aura. Gayunpaman, lumaban siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At higit sa 10 bilog na gintong kwintas ang lumipad at sumabog sa kanyang likuran. Ang enerhiyang bumubulusok mula sa bawat butil ay kasing takot ng buong pag-atake ng pinuno ng Heavenly Palace. Ang pagsabog ay isang mabisang distraction para kay Dustin. At ito rin ay nagsilbing panangga sa susunod niyang hakbang. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay nagmamadaling maglakbay sa magulong kawalan at tumakas. Ang bilis mo talagang tumakas. Nagmura si Dustin. Dahil nakatakas na ang pinuno ng palasyo ng langit. Tumalikod si Dustin at naghanap ng isa pang master. Sa isang iglap, nahati sa kalahati ang katawan ng kanyang target. Sumabog ito sa kalangitan pagkatapos ng dalawang pag-atake. Ang espiritual na kaluluwa ng Panginoon ay sumugod sa dugo at sinubukang tumakas sa langit sa di kalayuan. Ngunit ito ay hinawakan ni Dustin at inilipat sa Slave Tower. Dustin, hindi mo ako kailangang gawing kalaban mo. Kung tutuusin, walang personal vendetta sa pagitan natin. Isang boses ang nagmula sa kawalan sa dulo ng langit. Inangat ni Dustin ang kanyang ulo at nakita ang isang malabong figure na papalayo at nawawala. Siya ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom. Damn it, this guy is quick-witted. Nakatakas siya nang hindi ko pinapansin. Kailangang tanggapin ni Dustin ang katotohanan na ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay nakatakas na habang siya ay abala sa pakikipaglaban sa pinuno ng Heavenly Palace. Ngayon ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay ilang milyong milya ang layo. Walang paraan na maabutin siya ni Dustin. Ang iba sa mga nangungunang martial artist, sa kabilang banda, ay walang gana na lumaban. Tumalikod silang lahat at tumakbo palayo. Sa abot ng kanilang makakaya. Tila ay daan-daang libong milya ang layo sa loob lamang ng ilang segundo. Alam ni Dustin na ang mga taong ito ang nangungunang mga master sa universo. Ang bawat isa sa kanila ay may maraming mga pamamaraan at bawat isa sa kanila ay nagsasanay ng isang napakatalino na pamamaraan ng lihim na pagtakas. Bagamat kaya niyang talunin ang mga ito gamit ang sarili niyang lakas. Mahirap mahabol ang isa-isa at mahuli sila pabalik. Maya-maya, sumuko na si Dustin sa paghabol sa kanila. Nakatayo siya doon sa langit. Habang sinisilip niya ang mga Panginoong ito na sinubukang tumakas. Nakaramdam ng kaunting pagkalungkot na hindi niya mahuli silang lahat. 1/4. Naiwang mag-isa si Dustin sa malawak na kalangitan. Nakatayo roon habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pinalot siya ng katahimikan sa kanyang pag-iisa. Walang sino man sa mga nilalang ang nangahas na gumawa ng tunog. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Nawala ng mga salita. Isang nag-iisang cultivator ang may lakas na talunin ang higit sa 10 nangungunang master sa universo. Mula ngayon, ang binatang ito ang magiging numero 1 sa universo. Sigurado iyan. Ang bawat isa ay may parehong ideya sa kanilang mga ulo. Ang ipinakita ni Dustin ay maliwanag na isang sorpresa sa lahat ng mga nilalang sa universo. Ang numero 1 sa universo. Siya ang pinakamalakas. Natuon ang atensyon nila sa kanya. Ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa hangin. At ang kanyang gown ay lumipad sa langit. Siya ay may malalim na mga mata na maliwanag at makapigil hininga. Napabuntong hininga si Dustin at umupo na naka-cross-leg sa langit. Habang komportable siyang nakaposisyon doon. Nagsimula siyang magnilay. Katatapos lang makatiis ni Dustin sa isang grupo ng mga dalubhasang master. Ginamit niya ang lahat ng kahanga-hangang kakayahan sa kanyang arsenal at ang kanyang pagganap sa labanang ito ay itinuturing na pinakakahanga-hanga dahil hindi pa niya natalo ang gayong malalakas na kalaban kailanman. Ang matinding labanan na ito ay may malaking impluwensya kay Dustin sa mga tuntunin ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban.
Tinamantala niya ang pagkakataon at inalala ang bawat eksenang nakabangga niya ang kanyang mga kalaban. Tinubukan niyang alalahanin ang mga kasanayang ginamit ng mga kalaban gayon din ang mga pagkakamaling nagawa niya sa labanan. Ang mga bagay na natutunan niya mula sa mataas na antas ng labanan ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kapag naharap niya ang kanyang mga susunod na kaaway. Umupo siya sa langit at nagsimulang magnilay. Bumaba siya sa sarili niyang kamalayan at nalubog sa kanyang mga iniisip. Ang pagsusuri sa mga proseso ng isang labanan ay isa ring uri ng paglilinang sa sarili nitong paglilinang. Kung ang pagsusuri ay ginawa ng epektibo, ang paglilinang ay maaaring mapabuti ang kahusayan sa pakikipaglaban ng mas mabilis. Bantayan mo si Dustin ng buong lakas. Malakas na sigaw ng isa sa 8 Stone Saints habang nakatayo sa harap ni Dustin. Ang iba pang miyembro ng 8 Stone Saints at ang mga sundalo ng Immortal End Alliance ay sumugod din at mabilis na pinalibutan si Dustin. Nakabantay lang sila doon at walang nang ahas na istorbohin siya. Ang pagganap ni Dustin ay nagulat sa lahat ng nakasaksi. Nang makita ang buong hukbo ng Immortal End Alliance na nakapaligid sa kanya at handang mag-atake anumang oras. Ang mga nanunood ay nagsimulang umatras at maghiwa-hiwalay. Ang mga miyembro ng Yaksha Palace ay tumakas na at iniwan ang kanilang punong tanggapan. Dati ay puno ng mga tao ngunit ngayon ay walang laman at tahimik. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Yaksha Palace ay kumalat na parang apoy sa buong universo. Ito ay isang malaking pahayag para sa lahat ng mga puwersa at nilalang sa universo. Ang balanse ng kapangyarihan ay lubhang nabalisa. Nataranta ang lahat ng nilalang na nakarinig ng balita. Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos ng insidente. Naunawaan nila na sa mismong sandaling iyon. Nagsimula na ang isang revolusyon. Si Dustin ay hindi maikikaila na naging pinakamahusay na magsasaka sa buong sansinukob. At ang Immortal End Alliance sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang pinakamakapangyarihang puwersang dapat asahan. Isang trahedya para sa mga tulad ng Sword Palace at Yaksha Palace na maging unang ilang biktima na nagdusa ng mga kamay ni Dustin at ng kanyang hukbo. Nakarating na rin ang balita sa Immortal End World. Inutusan ni Kevin ang kanyang mga nasasakupan na maghanda para sa isang kapistahan upang ipagdiwang ang isa pang nangingibabaw na tagumpay ni Dustin. Sa ilang saglit lang, nagsimulang maranasan ang maligaya na kapaligiran sa mundo. Sa kabilang banda, ang kabaligtaran ay makikita sa mataas na maimpluwensyang puwersa tulad ng Heavenly Palace, Star Island, kay Phoenix Kingdom, at White Tiger Mountain. Bawat isa sa nasabing puwersa ay takot at mahina ang loob. Ang kanilang mga pinuno ay bumalik sa kanilang mundo na nalungkot at walang pag-asa. Ang ilan sa kanila ay nagkulong sa kanilang mga tirahan at tumangging makipagkita sa sinuman. Ang ilan ay palihim na umalis sa kanilang punong tanggapan at nagpasyang humanap ng tahimik at malayong lugar na mapagtatagwan. Ito ang naging epekto sa kanila pagkatapos makaharap si Dustin. Takot sila na baka susunod pa sila ni Dustin. Sa kahabaan ng mga bulwagan ng palasyo sa Black Hill City ng Tombstar Cluster. Dalawang lalaki ang nagsimulang mag-usap. Mukhang tama ka, Prinsipe Erwin. Baka ang Dustin guy na ito ay tunay na inapo ng Diyos. Paano mo maipapaliwanag kung paano niya taglay ang gayong kapangyarihan at lakas sa murang edad? Napakabihirang makasaksi ng ganoong talentadong tao mula sa Immortal World. Komento ni Commander Graves. Haha. Well, ito ay isang pagkakataon ng isang buhay. Hindi ako makapaniwala na baka makatagpo ako ng supling ng Diyos sa atrasadong universo na ito. Kung ito ay lumabas na kami ay tama. Siya ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa amin. Gawin mo ang lahat para makuha ang lalaking ito para sa akin. Kailangan ko lang kunin ang dugo niya at ilagay sa katawan ko. Bulalas ni Erwin sa tuwa. Sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang isang malaking kristal na screen. Nagsimulang mag-pop up ang mga larawan sa screen. Ipinakita nito ang isang binata na naka-cross-legged sa ere habang nagmumuni-muni. Pinalibutan ng malaking hukbo ang lugar kung saan siya naroroon. Kahit na ang pinakamaliit na insekto ay hindi makalapit sa kanya. Haha, panigurado, Prinsipe Erwin. Tiguradong makapangyarihan ang lalaki.
Pero maliit lang siyang langgam kumpara sa amin. Ang kanyang buhay ay madudurog sa aking mga kamay ng napakadali. Kumpiyansa na sabi ni Commander Graves habang matikas na hawak ang isang basong puno ng alak. Ang baso ay napuno ng umiikot na itim na likido. Ano ang isang kawili-wiling wiklang? Mapang-asar na sabi ni Commander Waldo at humigop ng kanyang alak. At saka, pagkatapos ng huling labanan, ang tanawin ng universo ay nagbago ng husto. Ngayon, si Dustin ang magiging pinuno nito. Kung gusto nating ituloy ang ating pangangaso dito, kailangan muna natin siyang alisin. Kailangang patayin ang lalaki. Kaagad. Nagpatuloy si Commander Waldo habang humigop muli ng alak. Tama ka. Ngunit huwag nating kalimutan ang tungkol sa iba pang mas malaking banta. Kailangan din nating alagaan muna ang babaeng iyon na naninirahan sa Ancient Forbidden Land. Pinaghihinalaan ko na ang babae ay malamang na nasa genuine immortal realm tulad namin. Kung hindi muna natin siya aalagaan, malaki ang tsansa na makasagabal siya sa atin. Pinutol ni Commander Graves. Ang tunay na immortal na kaharian. Sabay na sigaw ni Irvin at Commander Waldo. I almost forgot that one. Mas malaki ang problema ng babaeng iyon. Kailangan natin siyang mahanap at sirain sa lalong madaling panahon. Tumugon si Commander Waldo. Tumango bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, kapunong tanggapan ng Divine Sect. Isang malaking kristal na screen ang nakatayo din sa gitna ng bulwagan. Ipinapakita nito kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa lokasyon ni Dustin at ng kanyang hukbo. Dalawang matanda na nakaitim at isang lalaking naka-purple na damit ay matamang nakamasid sa kristal na screen. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Sino ang mag-aakala na may isang kahanga-hangang binata sa apresadong universo na ito? Napakabata pa niya pero taglay niya ang napakalakas na kapangyarihan. Ang mga henyo na tulad niya ay lilito lamang sa immortal world tulad ng isang beses sa 1,000,000 taon. Haha! At dahil kulang tayo sa mga namumukod tanging talento, ang binatang ito ay dapat maging karapat dapat na maging bahagi natin. Sabi ng isa sa mga matatanda. Sir, ibig mo bang sabihin, gusto mong sumama sa amin ni Dustin? Natatarantang tanong ng lalaking naka-purple. Oo. Dapat tayong maging malawak ang pag-iisip. Siya ay isang kamangha-manghang binata at ang mga katulad niya ang kailangan natin. Alam kong nagkaroon ka ng mga personal na problema sa kanya. Ngunit sigurado akong hahayaan mo ito. Pagkatapos ng lahat, dapat nating ilagay ang ating puwersa bilang ating pangunahing prioridad. Paliwanag ng matanda sa itim na damit. Naiintindihan ko po sir. Magalang na tugon ng lalaking naka-purple. Natahimik naman ang ibang matanda. Nakatutok ang mga mata niya kay Dustin na ipinapakita sa crystal screen. Nakapikit siya at halatang naguguluhan. Ang Polarity Formula, ang triple avatar skill. Napansin mo ba ang itim at puting bola ng enerhiya na nilikha ni Dustin? Mukhang medyo katulad sa Polarity Formula ng triple sect. Posible bang ang Dustin na ito ay nakaligtas sa sinaunang sektang iyon? Hindi makapaniwalang sabi ng matanda na mukhang nalilito. Na-curious ang ibang elder at pumunta sa harap ng screen para makita mismo. Ang triple sect, habang nakatitig siya sa kristal na screen. Bumulalas ang isa pang matanda habang nakadilat ang mga mata. Tiyak na kamukha iyon ng Polarity Formula ng triple sect. Ngunit hypothetically, kahit na ang sekta ay may mga nakaligtas, sila ay dapat na nakulong sa loob ng abandonadong planeta. Kaya, paano siya nakalabas doon? Imposible at walang saysay. Sabi ng unang elder sa may pag-aalinlangan na tono. We don't know for sure. Ito yung triple sect na pinag-uusapan natin. Ang daming pakulo ng mga yon sa bulsa. Nakalimutan mo na ba yon? Kahit na maliit ang mga pagkakataon. Posible pa rin na ang ilan sa kanila ay nakatakas. Ang isa pang matanda ay nagmakaawa na hindi sumang-ayon. I guess you're right. Ang triple sect ay talagang isang mabigat na puwersa. Hindi nakakagulat kung ang isa sa kanilang mga miyembro ay maaaring maging ganito kalakas at walang takot. Ito ang gagawin natin. Kapag kinuha namin si Dustin bilang isang bilanggo, kami ay magtatanong sa kanya hanggang sa makuha namin ang katotohanan.
Sasabihin niya sa amin kung bahagi ba siya ng sektang iyon o hindi. Tugon ng unang matanda. Iyon ang plano. Ngunit bago iyon, ang usapin tungkol sa Prinsesa Gracie na iyon ay mauna. Kailangan nating malaman ang kanyang tunay na pagkatao bago ang iba. Sabi ng pangalawang matanda. Malapit sa Yaksha Palace, nakaupo pa rin si Dustin sa malalim na pagmumuni-muni. Nang sumunod na araw, binuksan niya ang kanyang mga mata nang walang anumang babala. Dalawang sinag ng nakakatakot na gininto ang liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Nayumanig sa buong espasyo kung saan siya binabantayan ng hukbo. Tumayo siya ng dahan-dahan at mariin. Ang mga alon ng enerhiya ay lumitaw mula sa kanyang katawan, na nasira ang espasyo sa paligid niya. Habang si Dustin ay humakbang pasulong. Isang marahas na alon ang biglang sumambulat palabas. Ang malakas na hangin ay humampas. At ang mga ulap ay tumatakbo ng galit sa lahat ng direksyon. Kumikislap ang kidlat at dumagundong ang kulog na parang dagandong ng mabangis na hayop. Ang lakas ng loob ni Dustin ay naging isang anyo ng isang rumaragasang bagyo. Bunga ito ng pag-unawa ni Dustin sa mga natutunan niya sa nakaraang epikong labanan. Sa sandaling ipinakita ni Dustin ang kanyang kalooban na lumaban. Ang lagay ng panahon sa kanyang paligid ay lubhang magbabago. Isang buong araw at gabi lang ng pag-unawa ang inabot para mapataas ang kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban sa isang bagong antas. Dustin. Leader Dustin. Sa sandaling makita ng 8 Stone Saints at ng mga Masters ng Immortal End Alliance na tumayo si Dustin. Dumungaw sila sa kanya, at hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na tumangala sa paghanga kung paano siya patuloy na makakaasenso pagkatapos ng kultibasyon na kanyang pinagdaanan. Ang 8 Stone Saints ay nagulat kay Dustin tungkol sa lahat ng malalaking kaganapan na nangyari sa universo sa loob ng isang araw na siya ay napunta sa estado ng pagmumuni-muni. Una sa lahat at ang hindi nakakagulat, ay ang Yaksha Palace ay bumagsak. Ito ay orihinal na binubuo ng isang dosenang makapangyarihang mundo. Ngunit pagkatapos ng kanilang kalunos-lunos na pagkawala, opisyal na pinutol ng mga pinuno ng mga mundong iyon ang kanilang relasyon sa Yaksha Palace. Wala na silang ibang mapagpipilian dahil nahulog sa kamay ni Dustin ang pinuno ng Yaksha Palace. Ang iba pang matataas na miyembro ng Yaksha Palace ay natakot na susundan sila ni Dustin. Kaya't iniwan nila ang puwersa ng walang pagdadalawang isip. Sa nakaraang engranding labanan, halos buong universo ang naging saksi sa kahanga-hangang pagpapakita ng kapangyarihan at kakayahan ni Dustin. Lahat ng nilalang na wala sa kanyang panig ay natakot sa takot. Maging ang Sword Palace ay nag-anunsyo din na pinutol nito ang sarili mula sa labas ng mundo. Hindi mabilang na mga array ang na-set up sa palibot ng Sword World para pigilan ang mga tagalabas na tumuntong sa teritoryo nito. Ang Heavenly Palace, ang Star Island, ang Sky Phoenix Kingdom, at iba pang malalakas na puwersa ay nanatiling mababang profile. Simula noon, ang mga miyembrong bumubuo sa mga puwersang ito ay bihirang magpakita sa sansinukob. Ang mga pagbabago ay napakahirap at hindi maisip. Walang natitira sa dati nilang gawi. Noong nakaraan, ang mga miyembro ng mga puwersang ito ay palaging nakakaramdam ng higit na mataas at hindi nagpapakita ng paggalang sa ibang mga nilalang. Lalo na sa mga nasa ilalim nila. Kahit saan sila magpunta, laging nakadisplay ang kanilang mga mayayabang at mapagmataas na ugali. Pero ngayon, parang nawala ang bawat isa sa kanila. Samantala, ang sikat na Universal Allied Army na walang humpay na nakipaglaban sa mga bangkay na sundalo ng Underworld ay nagsimulang bumagsak. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkatalo at pagsira ni Dustin sa karamihan sa mga nangungunang pinuno at amo nito. Inutusan ng mga amo ang kanilang mga tauhan na umatras at bumalik sa kanilang sariling mga kuta. Sa ngayon, halos 1/10 na lamang ng Universal Allied Army ang natitira kumpara sa orihinal na bilang nito. Dahil alam iyon, tinamantala ng mga bangkay na sundalo ang pagkakataon na maglunsad ng todo-todo na pag-atake. Sa isang kisap lang ng mata, ang Universal Allied Army na dating halos kapantay ng lakas ng puwersa ng Underworld ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Sa loob ng isang araw, mahigit 100 mundo ang nawasak ng mga bangkay na sundalo. Bilyon-bilyong nilalang ang walang awang pinatay. Ako ang may kasalanan nito.
Nakasimangot na ungol ni Dustin matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng universe. Ang Universal Allied Army at ang mga tropa ng Underworld ay pantay-pantay sa lakas. Ngunit malubhang nasugatan ko ang dosenang pinakamataas na pinuno ng kalyadong hukbo. Kaya't tumakas sila kasama ang kanilang mga tauhan. Nalubhang nagpababa ng lakas ng hukbo. Ngayon, ang mga sundalo ng Underworld ay nagtagumpay sa digmaang ito. At maraming mga mundo ang nawasak ng walang awa. Naisip ni Dustin na may kasalanan. Dustin, wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Una ka nilang ginugulo at tinatrato ka na parang nakakasira ng paningin. Sa totoo lang, dumating na sila. Tama lang na lumaban kami. Wala kang ginawang masama. Pag-aaliw ni Riz kay Dustin. Oo, karapat-dapat sila niyan. Ngunit ang mga bangkay na sundalo pa rin ang pinakamapanganib nating kaaway. Tumali tayo sa natitirang Universal Allied Army upang labanan ang mga mananakop ng sabay-sabay. Deklare ni Dustin. Kopyahin mo yan. Sabay-sabay na sagot ng tropa ng Immortal and Alliance. Wala silang ibang pagpipilian. Ang mga bangkay na sundalo ng Underworld ang tunay na kalaban ng buong sansinukob. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan ni Dustin ang hukbo ng Immortal and Alliance sa punong tanggapan ng Universal Allied Army. Hindi nagtagal. Mabilis na lumabas ang balita. Si Dustin, kasama ang buong hukbo ng Immortal and Alliance, ay opisyal na sumali sa Universal Allied Army upang labanan ang mga bangkay na sundalo. Makalipas ang halos kalahating araw, dumating ang mga tropa ng Immortal and Alliance sa Star Cluster kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Universal Allied Army. Tinawag itong Fighting Star Cluster na sumangkop sa isang malawak na lugar. Ang nasabing Star Cluster ay talagang isang maunlad na rehiyon sa universo. Sa katunayan, ito ay isa sa mga kumpol ng bituin na binubuo ng pinakamalaking bilang ng mga mundo. Sa Fighting Star Cluster lamang, mayroong hindi bababa sa 800 mundo ang naruroon. Dahil sa napakalaking-laki nito, ang kumpol ng bituin na ito ay isa sa mga pangunahing larangan ng digmaan sa pagitan ng Universal Allied Army at ng mga bangkay na sundalo ng Underworld. Ang pangunahing puwersa ng Universal Allied Army ay matatagpuan din dito. Mayroong hindi mabilang na attrition na nagaganap ng sabay-sabay at kumalat sa buong Star Cluster. Sa simula ng pakikidigma, wala sa alinman sa mga partido ang nasa isang malinaw na kawalan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ngayon. Ang tide ng labanan ay nagbago ng husto sa loob lamang ng isang araw. Ang mga bangkay na sundalo ay naging hindi napigilan. At ang puwersa ng kalyadong hukbo ay kailangang umatras. 12 ng mga mundo ang nalipol at wala ni isa sa mga residente ng mga mundong iyon ang nakaligtas. Nang sa wakas ay dumating si Dustin kasama ang hukbo ng Immortal and Alliance. Ang Universal Allied Army ay nasa gitna ng isang matinding labanan laban sa mga bangkay na sundalo. Ipagtanggol ang aming tahanan at lumaban hanggang sa iyong huling hininga. Tisingilan. Wasakin ang mga masasamang halimaw na ito para sa mga nahulog nating kasama. Huwag hayaang mawalan ng kabuluhan ang kanilang pagkamatay. Napuno ang buong lugar ng mga ingay ng sigawan at sagupaan ng mga armas. Isang hindi magandang tingnan ang mga bangkay na sundalo na nangingibabaw sa labanan ay makikita rin kahit sa malayo. Hindi bababa sa 3 hanggang 4 na raang lalaking nakasuot ng itim ang nakakalat dito at doon. Sa likod nila ay isang malaking grupo ng mga bangkay na sundalo ang nagmamarcha patungo sa iba't ibang mundo upang patayin ang mga nilalang na naninirahan doon. Ang bawat isa sa mga lalaking ito na nakasuot ng itim ay maaaring tumugma sa lakas ng isang ninuno ng sekta. Kaya hindi sila madaling kalaban. Nang makarating sila sa lokasyon, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang buong kumpol ng bituin. Sa isang iglap, malinaw niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar. Ngayon na, ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay, na nagbigay ng hudyat para sa kanyang mga tauhan na simulan ang kanilang pag-atake. Tirahin silang lahat. Sa ilalim ni Dustin, ang lahat ng mga sundalo ng Immortal and Alliance ay sumisingil sa hindi kapani-paniwalang bilis at winasak ang bawat bangkay na sundalo na hamarang sa kanila. Samantala,
Pinuntirya ni Dustin ang mga lalaking nakaitim na namumuno sa grupo ng mga bangkay na sundalo. Pinaganya niya ang omnipotent lightness at nagsimulang manghuli ng kanyang biktima. Sa isang hakbang, lumitaw siya sa likod ng mga kalaban. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, biglang bumaril ang isang itim at isang gininto ang espada na hindi nahahasa. Boom! Dalawang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit ay agad nasabog sa pira-piraso. Natalo lang ni Dustin ang dalawang kaaway sa antas ng mga ninuno ng sekta nang hindi man lang inilabas ang polarity law. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kamay. Ang hindi mabilang na divine ruling chains ay lumabas sa manipis na hangin at itinali ang isa pang lalaking nakasuot ng itim. Isang kilos pa lang ng daliri niya ay agad na hinayla palapit sa kanya ang nahuli na kalaban. Hinawakan ni Dustin ang kanyang leeg at pinugutan ito ng kanyang mga kamay. Biglang sumulpot si Dustin at sa isang iglap, napatay ang tatlong lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang kapangyarihan ay limitado sa parehong antas ng ordinaryong mga ninuno ng sekta. Sa harap ni Dustin, nakatakda silang mapatay sa isang segundo. Mamatay, bilang isang sariwang bagong puwersa, na pinalakas ng pagdating ni Dustin na isang makapangyarihang magsasaka. Lahat sila ay nasa mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban. Nagawa nilang pumatay ng malaking bilang ng mga bangkay na sundalo sa maikling panahon. Naku, si Dustin pala. Masamang balita para sa iba pang ilang daang lalaking nakasuot ng itim. Nakilala nila si Dustin ng sabay-sabay. Marami silang naririnig tungkol sa kanya at nagkaroon ng detalyadong pag-unawa sa kanya. Gayunpaman, hindi sila nagpatinag, at sinugod nila si Dustin mula sa lahat ng direksyon. Alam ng mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit na hindi nila kayang talunin si Dustin sa one-on-one na labanan. Kaya't sumugod sila. Sinusubukang talunin si Dustin ng magkasama. Halatang mas marami si Dustin. Sa katunayan, ang isang grupo ng mga bangkay ay dapat nasabog pabalik sa alikabok at pumasok sa cycle ng reincarnation. Well, may gagawin akong mabuti ngayon para matulungan ka. Mahinahong sabi ni Dustin na may kislap ng kalupitan sa mukha. Inilabas niya ang weapon pagoda at sinenyasan ito pasulong. Sa isang kisap mata, ang weapon pagoda ay naglabas ng nakakasilaw na makinang naningning. Lumakas ang malakas na puwersang panunupil. At libo-libong nakamamatay na lihim na sandata ang pinaputok pasulong. Ang weapon pagoda ay isang napakalakas na lihim na sandata na dinala mula sa isa pang advanced na universo ng lalaking naka-purple ng Divine Sect. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay kasing lakas lamang ng isang ninuno ng isang ordinaryong sekta. Hindi sila nakaligtas sa anumang pag-atake ng weapon pagoda. Sa isang kisap mata, ang mga lalaking nakaitim na damit na sumugod sa harap ni Dustin ay sinalubong ng ulan ng kakila-kilabot na mga lihim na sandata na sunod-sunod na bumagsak. Sumabog ang kanilang mga katawan ng madikit ang mga armas. Hindi na hinintay na matapos ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin na ipatawag ang kanyang Divine Polarity Swords. Ang isa ay naging hugis ng isang hindi kilalang isda. Ang isa ay isang maliwanag na isda at sila ay lumangoy sa isang espesyal na hubog na linya. Biglang lumitaw ang isang malaking itim at puting bola mula sa kung saan. Sa isang kisap mata, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng bola. Hinugot ni Dustin ang kanyang mahabang tunay na walang kamatayang antas ng espada at walang takot na tumakbo palabas. Ang malaking itim at puting bola ay bumalot kay Dustin at gumulong pasulong sa kalangitan sa isang kahanga-hangang bilis. Ang dalawang itim at puting isda ay hindi lamang makapangyarihan kundi napaka-intimidate din. Sa ganoong kadali, ang espasyo ay nabuksan ng mga pambihirang isda na ito. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang dagandong at kalabog na tunog ng labanan. Isa-isang pinatay ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit nang magkaaway sila ni Dustin. Ang kanilang itim na laman at dugo ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Ang mabahong amoy na sirang mga paa, dugo, at buto ay nasa lahat ng dako. Nakakalat sa kalangitan. Walang sino man sa mga taong nakasuot ng itim ang nakaligtas sa pag-atake ni Dustin. Halos hindi sila makatiis ng 3 o 2 hampas bago sila pinagputol-putol ng espada ni Dustin. Sa isang sandali,
Mahigit sa 100 tao na nakasuot ng itim na damit ay naging hindi nakikilalang mga piraso ng itim na laman. Ito ay isang kakila-kilabot na eksena. Hindi lihim na ang mga taong ito na nakasuot ng itim ay may lakas ng isang ninuno ng sekta. Kung noon pa man, ang sino mang tulad nila ay isang nangungunang martial artist na nanginginig sa buong universo. Sa ngayon, napatay na ni Dustin ang higit sa 100 nitong mga taong nakasuot ng itim, na halos hindi umabot sa lupa ang mga pinutol na katawan. Dustin, pambihira ka lang. Sa pagtingin sa mamamatay tao na espiritu ni Dustin, ang 8 Stone Saints ay ganap na hindi nakapagsalita. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga detalye. Dahil sa mundong ito, tanging si Dustin lang ang madaling makapatay ng malalakas na magsasaka na kasing lakas ng mga ninuno ng sekta sa malaking sukat. Kahit na ang mga nangungunang master, tulad ng pinuno ng Heaven Palace at ang pinuno ng Yaksha Palace ay maaaring hindi matalo ang daan-daang mga ninuno ng sekta na tulad nito. Hayaan mo, patayin ang kanyang mga kalaban ng ganoon kadali. Isang pirasong cake lang iyon ni Dustin. Tingnan mo, si Dustin. Darating na ang mga tao ng Immortal End Alliance. Darating sila. Mayroong 8 o 9 na raang mundo ng lahat ng laki sa Fighting Star Cluster. Ang kumpol ng bituin sa universo ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Universal Allied Army. Hindi nakakagulat na ang karamihan ng mga kalyadong hukbo ay nanirahan dito, na tinatawag itong kanilang tahanan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nilalang mula sa lahat ng sulok ng universo ang nakikipaglaban sa mga bangkay na sundalo mula sa Underworld. Ang hukbo ng Immortal End Alliance ay sumugod sa Star Cluster, na syempre nakakuha ng atensyon ng lahat ng nilalang. Oo, si Dustin. Tingnan mo, siya talaga. Ay nako, napakalakas niya. Bulalas ng maraming nilalang sa langit. Laking gulat nila at namangha nang makitang alisin ni Dustin ang mga lalaking nakasuot ng itim sa Underworld ng napakadali. Sa nakita, nakaramdam sila ng excitement at takot. Lamig ng dugo hanggang paa at tumindig lahat ng balahibo. Walang sino man ang maaaring talunin ang isang napakalakas na puwersa, na kamakailan ay hindi narinig. Saan man sa universo, Dustin, dinala niya talaga ang puwersa ng Immortal End Alliance para labanan ang mga bangkay na sundalo. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tila mas nakakatakot sa personal kaysa sa sinabi ng mga kwento. Ang pagiging agresibo at kahanga-hangang pagpapakita ng tapang sa pakikipaglaban ni Dustin at ng mga tropa ng Immortal End Alliance ay higit na mahusay. Sa sandaling dumating sila, naakit nila ang atensyon ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa universo. Nang makita nilang sunod-sunod na pinatay ni Dustin ang mga nakaitim na lalaki ng Underworld, hindi nila naiwasang maging masaya at gumaan ang loob. At tila nawala ang kanilang galit. Ang mga taong nakasuot ng itim na damit mula sa Underworld ay pumatay ng napakaraming tao. Sa kanilang kalungkutan, sila ay nasa kawalan kung sila ay maghiganti sa gayong kalupitan. Pagkatapos ay dumating si Dustin at ang mga mandirigma ng Immortal End Alliance. Matapos umalis ang pinuno ng Heavenly Palace at ang iba pang ilang nangungunang masters ng Allied Army, naglunsad ng sorpresang pag-atake ang mga bangkay na sundalo ng Underworld. Hindi nagawang palayasin ng Universal Allied Army ang daan-daang lalaking nakasuot ng itim sa Underworld. Dahil hindi handa sa gayong pag-atake, maraming nilalang ang nasawi sa kamay ng mga maruruming naglalaro na mamamatay tao. Ang mga pagkamatay ay mas masakit tanggapin dahil ang mga biktima ay mga piling mandirigma mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa buong universo. Lahat sila ay nahuli at dahil dito ang massacre. Ang pangunahing layunin ng pangangaso na ito ay upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng bangkay. Ang pangangaso ng bangkay ay isang napakatanyag na esport sa Underworld. At ang mga magsasaka na may kakilakilabot na lakas noong sila ay nabubuhay ay ang pinapahalagahan ng mga trepeyo. Ang mga pangunahing target ay ang lahat ng mga master at elite ng iba't ibang mundo. Mahusay na trabaho, sir. You may rest in peace. Ang pumatay sa iyo ay pinatay na rin. 10,000 mga nilalang ang lumuhad sa mabituing kalangitan. At lahat sila ay umiyak ng malakas. Alam na ang kanilang pinuno ay naipaghiganti.
Isa itong malaking clan at kilala sa Fighting Star Cluster. Ang kanilang pinuno, isang master na kasing kapangyarihan ng ninuno ng sekta, ay inatake at pinatay ng ilang lalaking nakasuot ng itim sa labanan ngayon. Labis nitong sinaktan ang malaking angkan na halos bumagsak sa pagkawala ng kanilang pinakamahalagang pinuno. Pero kahit gaano kasakit, kahit gusto nilang maghiganti, wala silang lakas at yaman. Ngayon, sa isang hindi kapani-paniwalang twist ng mga pangyayari, ang mga lalaking nakaitim na nakasuot na pumatay sa kanilang pinuno ay sunod-sunod na pinatay ni Dustin. Dustin, naipaghiganti niya ang ating pinuno. Iniligtas niya ang ating angkan. Siya ang ating tagapagligtas. Lahat ng miyembro ng malaking angkan ay tumingin kay Dustin ng may pasasalamat. Mahal kong kaibigan, alam kong hindi kita makakapaghiganti. Pero ginawa iyon ni Dustin para sa iyo. Anak, napatay na sa wakas ang pumatay sa iyo. Pinayaran niya ito ng sarili niyang buhay. Ito ay hindi lamang ang malaking angkan. May iba pang nilalang na dumaan sa parehong pagsubok at ngayon ay may mga luha sa kanilang mga mukha. Sa ngayon, napakaraming master ang napatay ng daan-daang lalaking nakasuot ng itim mula sa underworld sa Fighting Star Cluster. Pero ngayon, pinapatay na ni Dustin ang mga nakaitim na damit na parang nagpuputol lang ng prutas sa chopping board. Ang eksenang ito ay nagbigay sa lahat ng buhay na nilalang ng isang magandang tawa. At ang kanilang dalamhati ay napalitan ng kagalakan. Huwag kang magpigil. Magtulungan tayo at patayin ang mga hamak na ito ng sansinukob. Hindi sila nararapat mabuhay. Malakas na boses na sabi ni Dustin nang makita ang napakaraming nilalang na tumigil para panoorin siyang lumaban. Tama si Master Dustin. Ano pa ang hinihintay natin? Tumali tayo sa laban at pabolaikin ang mapanglo ng mga bangkay na sundalo sa impyerno kung saan sila nararapat. Ngayong nandito na si Dustin. Natupad na ang pangarap nating matalo ang mga bangkay na sundalo. Patayin silang lahat. Ang Fighting Star Cluster ay may pag-asa na mabuhay. Si Leader Dustin ang ating tagapagligtas. Ang kanyang mga utos ay upang patayin ang kaaway ng magkasama. Natuwa ang lahat sa Fighting Star Cluster nang marinig nila ang sinabi ni Dustin. Tila nabawi nila ang kanilang gulugad upang lumaban at sa gayon ay mabilis na sumugod. 2 quarters. Sa sandaling ito, mabilis na tumaas ang kasikatan ni Dustin. Itinuring siya ng lahat ng nilalang sa Fighting Star Cluster bilang kanilang tanggulan. Siya ay naging kanilang sentral na awtoridad. Nagsimula ang isang matinding labanan sa Fighting Star Cluster. Alam ng lahat na ang pagkawasak na dulot ay hindi maiisip. Sa nakakatakot na momentum at lakas. Ang bawat nilalang na bahagi ng Universal Allied Army ay ligaw na sumugod sa mga bangkay na sundalo na nasa unahan. Napakabangis ng kanilang atake na para bang naglalabas sila ng galit sa kanilang kalaban. Matapang silang nakipaglaban ng walang takot sa kamatayan. Sa kanilang isipan, isa lang ang nasa isip nila. Dipulin ang lahat ng mananakop. Sa katunayan, ito ay tiyak na mangyayari. Mas maaga sa araw na iyon. Nadama nilang walang paraan upang makatakas habang nasaksihan nila ang pagkamatay ng hindi mabilang na mga kasama. Ang gayong mga kaisipan at kalupitan ay nagparamdam sa kanila ng labis na panlulumo. Isang sinag ng pag-asa ang lumitaw nang sumali si Dustin sa kanila sa hukbo ng Immortal End Alliance. Dahil sa presensya ni Dustin at ng malaking hukbo, nakita nila ang ilang pag-asa ng tagumpay. Kaya naman, ang mga sundalo ng Universal Allied Army at iba pang buhay na nilalang ay inihanda ang kanilang sarili at mas matapang na nilabanan ang kanilang mga kaaway. Alam nila kung paano nakataya ang lahat. Marso sa unahan. Patayin natin ang mga bastard na ito. Nakapatay na ako ng 100 bangkay na kawal at wala akong pinagsisisihan kahit na mamatay ako anumang sandali ngayon. Ang mga hiyawan at sigawan ng digmaan na ibinigay ng mga ito ay yumanig sa kalangitan. Ang kanilang desperasyon ay nagbigay sa kanila ng higit na lakas. Itinutok nila ang lahat ng kanilang puot. Kawalan ng magawa at galit sa mga bangkay na sundalo dahil sila ay pagod na sa pang-aapi. Hindi masama, napaisip si Dustin. Laking gulat niya nang makita ang hilig nilang lahat. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay labis na magpapalakas sa moral ng mga nilalang.
Inilagay nila ang lahat ng kanilang pagsisikap upang sirain ang kanilang mga kaaway. This is not working. Kung gusto nating talunin ang mga kalaban natin, kailangan nating ikabit ang lakas nila. Eto si Dustin. Kaya, puksain muna natin siya. Sandaling binibigkas ang mga salitang iyon. Halos lahat ng natitirang mga lalaki, na nakasuot ng itim na damit, ay sumugod kay Dustin. Alam na alam nila na si Dustin ang susi ng labanan. Malinaw sa kanila na sa sandaling maalis nila si Dustin, madali nilang mapapanalo ang lahat. Haha, sa tingin mo kaya mo bang kitilin ang buhay ko? Mga patay na bagay sa tingin mo matatanggal mo ako. Nakangiting sabi ni Dustin na punong-puno ng panghahamak. Tinaganya niya ang omnipotent lightness. Sa isang iglap, naabot niya ang isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Ikinumpas niya ang kanyang espada. Nahuwad ng isang tunay na walang kamatayan. Sa kanyang kalaban, nagsimula itong lumikha ng malakas na sword light na naglalaman ng kapangyarihan ng 50,000 beam ng sword light. Natigilan ng lalaking nakaitim na roba sa pag-atake. Mabilis niyang itinaas ang kanyang maitim na karit upang makayanan ang kanyang atake. Umalangaw-ngaw ang hangin sa kalabog ng magbanggaan ang espada at karit. Napakalakas ng impact kaya napaalis ang huli at nawala sa malayo. Maya-maya lang ay may lumabas na figure sa katawan ni Dustin. Ito ay naging isang malaking anino ng pulang demonyong daga. Sumugod ang anino at marahas na binasag ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Walang pagkakataon na makaligtas siya sa nakamamatay na pag-atakeng iyon. Pagkatapos nito, ipinatawag ni Dustin ang hindi kilalang isda at ang matingkad na isda. Ang dalawa sa kanila ay lumipat sa isang tiyak na track na tila sila ay na-pre-program. Dinurog nila ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na tao. Agad, itinuro ni Dustin ang kanyang mga kamay sa iba pang mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Sumunod na sandali, lumitaw ang weapon pagoda sa himpapawid at naglabas ng napakalaking kapangyarihang sumupil. Samantala, napakaraming lihim na sandata ang lumabas dito. Tinugod nila ang mga lalaki at pinaghiwa-hiwa ang apat sa kanila. Kasunod nito, 6 na Diyos na nagtataglay ng napakalaking enerhiya ang lumabas sa katawan ni Dustin. Bumangon sila at pumanhik sa langit. Tila ay umungal habang sila ay lumutang sa itaas ng ulo ni Dustin. At kumikinang ng maliwanag. Sabay-sabay silang sumugod at naglabas ng 6 na lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos lang noon, inatake ng ilang daang lalaking nakaitim si Dustin. Laking gulat nila nang makitang siya ang nanaglaban sa kanila sa sagupaan. Ito ay isang masayang tanawin na tila isang matanda na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga bata. Nang walang labis na kahirapan, nagawa ni Dustin na tapusin ang kanyang mga kaaway. Isa-isa, earth to earth, dust to dust, ashes to ashes. Dahil patay ka na, hindi mo dapat pinagmumultuhan ang mundo natin. Ipapadala kita kung saan ka nararapat. Dustin roared icily. Puno ng galit at puot ang boses niya. Gamit ang espada sa kanyang kamay. Pinakawalan ni Dustin ang omnipotent lightness. Tumakbo siya patungo sa natitirang mga lalaking nakasuot ng itim. Ang paraan kung saan siya tumakbo patungo sa kanila ay naging malinaw na siya ay walang kapantay. Ngunit ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay hindi tatakbo. Bagamat nagtamo sila ng malubhang pinsala, sumugod ang mga lalaking iyon. Ibinato nila ang kanilang itim na karet kay Dustin. Habang sa isang tabi siya ay nagngangalit sa galit. Tila rin ay hindi natatakot na mamatay. Ang matinding labanan sa pagitan ni Dustin at ng mga lalaking nakasuot ng itim ay nagpayanig ng buong star cluster. Bukod dito, humantong ito sa paglitaw ng mga bitek sa espasyo. Ang lahat ng mga lalaking nakaitim na robe ay nakikibahagi sa pakikipaglaban kay Dustin. At ito ay talagang isang magandang bagay para sa hukbo ng Immortal End Alliance. Ang Universal Allied Army at iba pang mga nilalang. Alam ni Dustin na madaling haharapin ng kanyang hukbo ang mga karibal. Kung tutuusin, ang mga tropa mula sa underworld ay medyo mahina maliban sa mga lalaking nakaitim na damit na kanyang kinakalaban. Kakabutihang palad, maraming iba pang katulad ng mga master sa antas ng ninuno ng sekta. Tulad ng 8 Stone Saints.
Kasing dali ng larong pambata para sa kanila na alisin ang mga bangkay na sundalo na mas mababa sa antas nila. Hindi nagtagal. Ang mga bangkay na sundalo mula sa underworld ay nagsimulang mawala ng lupa. Dinudurog sila ng husto. Ang hukbo ng Immortal End Alliance at ang Universal Allied Army ay nagsimulang maneg. Buong lakas silang lumaban para talunin ang mga bangkay na sundalo. Halos 1 oras ang lumipas sa brutal na labanan. Sa pagtatapos ng tagal na iyon, kinuha ni Dustin ang mahigit 200 lalaking nakasuot ng itim na solong kamay. At higit sa kalahati ng mga bangkay na sundalo ng impyerno ang napatay sa kamay ng iba. Stop! Retreat! Biglang umalangaw-ngaw ang boses. Lumingon ang lahat at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya ay naglabas ng isang utos para sa kanyang hukbo sa pamamagitan ng isang wave ng kanyang kamay. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na nakasuot ng itim. Sa halip ay tila nalampasan niya ang iba pang mga lalaking nakaitim. Napakadaling hulaan na siya ang pinuno ng hukbo ng mga bangkay na sundalo. Nagulat si Dustin dahil ilang beses na siyang naglunsad ng pag-atake sa lalaking iyon. Ngunit iniiwasan niya ang kanyang pag-atake sa bawat pagkakataon. Medyo naiintindihan. Ang lalaking nakasuot ng itim, na namamahala, ay hindi kapani-paniwalang malakas. Gayunpaman, tila siya ay bahagyang mahina kaysa sa pinuno ng palasyo ng langit o sa pinuno ng palasyo ng yaksha. Nang marinig ang kanyang utos, ang natitirang mga miyembro ng tropa ng underworld ay nagsimulang magmadaling umatras. Dahil patay na ang mga bangkay na sundalo, hindi sila natakot sa kamatayan. Gayunpaman, masunurin nilang sinunod ang mga utos na iyon. O talaga, gusto mong tumakas? No way. Tere, kunin natin sila. Ang mga sundalo ng Immortal End Alliance at ang Universal Allied Army ay napuno ng pananabik matapos nilang patayin ang kanilang mga kaaway. Wala sila sa mood na pabayaan ang iba sa kanila. Walang pag-aalinlangan. Naghanda sila at hinabol ang mga bangkay na sundalo. Sa ilang saglit, isang malaking bilang ng mga bangkay na sundalo ang napatay. Ang isang maliit na grupo sa kanila ay tumakas na. Tumigil ka. Biglang ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan at inutusan ang mga miyembro ng Immortal End Alliance na itigil ang pangangaso sa mga bangkay na sundalo. Sumunod naman ang iba sa mga nilalang pagkatapos nilang makita ang mga tao ng Immortal End Alliance na bumalik sa larangan ng digmaan. Ngayon, sa pagdaan nila sa kanilang mga mata, walang bangkay na sundalo sa Fighting Star Cluster. Gayunpaman, ang labanan ay ganap na nasira ang kumpol ng bituin. Ang pagkasira at pinsala ay hindi mailarawan. Karamihan sa mga nilalang doon ay mula sa kumpol ng bituin na ito. Kaya nang tingnan nila ang epekto ng labanan, tumahimik sila, lubhang nalungkot sila, nang makita ang malamig na mga bangkay. Nilamon sila ng matinding kalungkutan. Mabilis na umalis ang mga tropa ng underworld kaya wala na silang oras para kunin ang mga bangkay na ito. Ang lahat ng mga katawan sa paligid ay mga samsam ng mga bangkay na sundalo ng underworld. Hindi sila nag-abala bagamat tungkulin nilang kunin ang mga bangkay. Ngunit dahil walang taong umangkin sa kanila, lumutang sa hangin ang mga bangkay. Unti-unti, tinimulan ng lahat na hanapin ang kanilang mga namatay na kapamilya, kaibigan at kapwa alagad. Bagamat nanalo sila sa labanan, silang lahat ay nabalot ng kalungkutan nang makita ang mga bangkay na puno ng dugo. Tara na, sabi ni Dustin sa mga tauhan niya. Tinuri ni Dustin ang buong kumpol ng bituin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang makitang bakas ng mga bangkay na sundalo. Pagkatapos noon, balak niyang umalis kasama ang hukbo ng Immortal End Alliance. Teka, sandali lang. Leader Dustin. Biglang may narinig siyang tumawag. Dahil doon, lumipad patungo kay Dustin ang ilang mga master sa antas ng pinuno ng sekta. Ang bawat isa sa kanila ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Bahagya lamang silang mahina kaysa sa mga nangungunang master. Tulad ng pinuno ng Yaksha Palace. Oo, nagulat si Dustin nang makita silang sumugod sa kanya. Huminto siya at tinignan sila ng may pagtataka. Leader Dustin. May hiling kami. Alam mo naman na kami ang temporary leaders ng Universal Allied Army.
Pagkatapos ng pag-uusap namin, nagkasundo kami. Gusto naming sabihin sa iyo na handa kaming maglingkod sa ilalim ng iyong utos at tumanggap ng mga order mula sa iyo. Mangyaring isama mo kami upang sama-sama nating labanan ang mga tropa ng Underworld. Magalang na sabi ng isa sa mga lalaki. Isang elder na naka-blue robe. Habang papalapit kay Dustin. Ano? Lahat kayo gusto akong sundan. Sigurado ka, sabi ni Dustin. Nakanganga siyang nakatayo sa kanila. Ito ay lubos na nabigla sa kanya. Alam niyang nakita ng lahat ang kanyang lakas nang lumaban siya sa mga lalaking nakaitim na damit. Ngunit hindi niya nakita ang pagdating nito. Tingnan mo. Alam ng lahat na higit sa karamihan sa mga pinuno ng Universal Allied Army ang mga mortal kung kaaway. Walang paraan na gagana ang planong ito. Kaya kalimutan mo na lang. Tumanggi si Dustin matapos itong pag-isipang mabuti. Ang Universal Allied Army ay itinatag ng ilan sa mga nangungunang masters ng universo. Na kinabibilangan ng mga pinuno ng Heavenly Palace at ng Yaksha Palace. Nilabanan sila ni Dustin kamakailan lamang. At dumanas sila ng isang mapang insulto at nakakainsultong pagkatalo. Sa makatuwid, hindi niya nais na makisali sa kanila anumang oras sa lalong madaling panahon. Marahil hindi mo pa narinig ang pinakabagong balita tungkol sa Universal Allied Army. Leader Dustin, medyo malapit na itong matuno ngayon. Hindi nagtagal. Nakatanggap kami ng maraming mensahe mula sa makapangyarihang mga kalahok ng hukbo tulad ng Heavenly Palace, ang Yaksha Palace, ang Sky Phoenix Kingdom, ang White Tiger Mountain, at ang Star Island. Nag-anunsyo sila ng isang bagay. Aalis sila sa Universal Allied Army. Kung ipagpatuloy nila ang planong ito at ang hukbo ay matuno, ang mga bangkay na sundalo ay maglulunsad ng ilang higit pang walang pigil na pagsalakay. At sa pagkakataong ito, wala nang sapat na makapangyarihan para pigilan sila. Sa makatuwid, pinag-usapan namin ito ng magkasama at nagpasya na ipagpatuloy ang Universal Allied Army. Napagpasyahan namin na ang bawat puwersa mula sa natitirang mga mundo ay magkakaisa upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga bangkay na sundalo. Sabi ng matandang naka-blue robe. Talaga. Hindi ko inaasahan na magdedesisyon silang umalis sa Universal Allied Army. Medyo nagulat si Dustin. Hindi sumagi sa isip niya na pagkatapos matalo sa kanyang mga kamay. Ang mga nangungunang master na iyon ay susuko sa pamumuno ng hukbo at ipahayag pa ang pagbuwag nito. Malamang na hindi na nila naipakita ang kanilang mukha sa publiko pagkatapos kumalat ang balita ng kanilang pagkatalo. Oo, at ngayon, nagiging makapangyarihan ang mga bangkay na sundalo. Kung tayo ay magkakahiwalay tulad ng dati, tiyak na isa-isa tayong papatayin. Naniniwala ako na hindi magiging mali na sabihin na walang isang nilalang sa universo ang mabubuhay laban sa kanila ng mag-isa. Pinuno Dustin. Sa palagay ko ay dapat kang maging bagong commander ng hukbo at pamunuan ang krisis sa bangkay na ito. Sigurado ako na magagawa mong pangunahan ang lahat ng puwersa ng ating universo sa labanan-laban sa mga sundalong iyon. Sa iyo lamang maibabalik ang kapayapaan. Isang matandang may kulay abong buhok at kulubat na mukha ang lumapit na may saklay. Nakakaawa ang tono niya at parang nagmamakaawa siya kay Dustin para sa pabor na ito. Gayunpaman, ang taong ito ay pinuno ng isang malaki at makapangyarihang angkan at lubos na iginagalang ng lahat ng mga nilalang na nakakilala sa kanya. Nabalitaan na siya ni Dustin noon. Leader Dustin, ikaw lang sa universo ang makakaako nitong responsibilidad. Payagan mo kaming sundan ka sa aming pakikipaglaban sa mga bangkay na sundalo. Maaari tayong magkaisa sa ilalim ng isang bandila sa ilalim ng iyong pamumuno. Malalim na yumuko kay Dustin ang matandang nakaasul na roba. Leader Dustin, kung nag-aalala ka tungkol sa mga dating pinuno ng Universal Allied Army. Pagkatapos ay maging mahinahon. Ang kailangan natin ay isang banner. Maaari nating buwagin ang hukbo. At pagkatapos ay sasali tayong lahat sa Immortal End Alliance. Susunod tayo. Ikaw sa ilalim ng anumang pangalan na nakikita mong angkop. Tila nakita ng matandang may hawak ng sakle ang iniisip at pag-aalinlangan ni Dustin. Tama iyan. Kung gusto mo, sasali tayong lahat sa Immortal End Alliance.
At ikaw ang magiging karapat-dapat naming pinuno. Kailangan namin ang iyong pamumuno. Hindi isang pangalan na itatawag sa ating sarili. Pakiusap tanggapin ang aming kahilingan. Sa oras na iyon, higit sa 100 mga master sa antas ng ninuno ng sekta ang nagtipon sa paligid ni Dustin at tinutulungan ang kahilingan. Ang bawat isa sa kanila ay isa sa mga nakatataas na miyembro ng alinman sa isang mundo o isang malaking angkan. Mas maaga ngayon, nasaksihan nilang lahat ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin at ang lakas ng Immortal End Alliance. Ngayon, humanga sila, lahat sila humanga kay Dustin. Ang cherry topping ay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagawa nilang talunin ang mga tropa ng Underworld. Sasabihin sa katotohanan. Mula noong mismong araw ng pagkakatatag nito. Ito ang unang pagkakataon na nakamit ng Universal Allied Army ang napakatalino na tagumpay. Sa lahat ng mga nakaraang laban, ang pinakamahusay na nakamit nila ay isang napakatagal na pagkapatas na nagresulta sa wala. Masasabing binigyan sila ni Dustin ng panibagong pag-asa na matalo ang mga patay na sundalo ng Underworld. Leader Dustin, please be our commander. Biglang lumuhod ang lahat ng master sa sect ancestor level sa harap ni Dustin. Kasama na ang matandang may hawak ng saklay. Lahat, bumangon na kayo please. Nagmamadaling lumapit si Dustin at tinulungan ang matandang may hawak ng saklay. Medyo nakakahiya na makita ang napakaraming tao na nakayuko sa harapan niya. At ang matandang ito ay sikat sa buong universo bilang isang kagalang-galang na elder. Napakataas ng tingin ni Dustin sa kanya. At sa makatuwid, ay hindi siya papayagang lumuhod sa kanyang sarili. Ang nakakatuwa ay kahit na napakalakas ng matanda. Isang simpleng hatek lang mula kay Dustin ang naging dahilan ng hindi niya mapigil ang pagbangon. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang matanda nang maramdaman ito. Alam niyang walang kapantay ang lakas niya kay Dustin. Dustin. Lumapit ang 8 Stone Saint sa gilid ni Dustin at tumingin sa kanya ng may matanong na tingin. Ang Evil Shadow King, Damon, pati na ang iba pang makapangyarihang masters mula sa Immortal End Alliance ay nagtipon din sa paligid ni Dustin. Nasa kanya ang huling desisyon at susundin nila ang kanyang utos. Laking gulat nila sa nakita nilang tanawin. Napakaraming mundo sa universo ang nagpasya na sundan si Dustin. Napakagandang sandali. Sa isang paraan, halos nangangahulugan ito na inaprubahan ng buong universo si Dustin at ang Immortal End Alliance. Malamang na malapit na ang edad ng pangangibabaw ng Immortal End Alliance sa universo. Well, ang mga patay na sundalo ng Underworld ay isang karaniwang kaaway para sa ating lahat. Dahil mataas ang tingin ninyo sa akin, pangungunahan ko kayo sa ating laban sa kanila. Tungkol naman sa pagsali sa Immortal End Alliance. Pag-usapan natin ang mga teknikalidad na iyon mamaya. The way I see it, hindi na kailangang buwagin ang Universal Allied Army. Maaari ka pa ring lumaban sa ilalim ng banner na iyon. Sa pagtingin sa mga taong nakaluhod sa harapan niya. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Ikaw ang bahala, Leader Dustin. Kung sa tingin mo, sige. Tagot ng matandang may saklay sa tonong tuwang-tuwa. Sige, kahanga-hanga. Mula ngayon, si Leader Dustin ang Supreme Commander ng Universal Allied Army. Lahat ng ating mga miyembro ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagkabigong gawin ito ay ituturing na pagtataksil at ikaw ay parurusahan ng ganoon. Excited din ang matandang nakablo na roba. Lumingon siya at malakas na ibinalita sa lahat. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng nagsasaka ng Universal Allied Army. Pagkatapos, ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Dustin at tumingin sa kanya sa isang umaasam. Sabik na paraan. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan na ipinakita ni Dustin ay lubos na nagpahanga at humanga sa lahat. Sa makatuwid, ang pagtanggap kay Dustin bilang kataas-taasang commander ng Universal Allied Army ang kanilang pinakananais. Dream come true ito para sa kanila. Sige, mahirap ang laban ngayon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong pagsusumikap. Sa ngayon, kailangan nating lahat ng magandang pahinga para makalaban tayo sa abot ng ating makakaya. Sabi ni Dustin sabay wagayway ng kamay.
Ang mga miyembro ng Universal Allied Army ay pumalakpak para kay Dustin at ang palakpakan ay namatay lamang makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay na sila para makapagpahinga. Ang matandang lalaki na nakaasul na damit ay magalang na sinamahan si Dustin patungo sa punong tanggapan ng Universal Allied Army, na matatagpuan sa isang gusali sa gitna ng isang grupo ng mga maningning na palasyo. Pagdating doon, tinamantala ni Dustin ang maluwag na palasyo, at sinabihan ang mga cultivator ng Immortal End Alliance na magpahinga doon. Ang labanan ngayon ay mahirap na napanalunan. Ang Immortal End Alliance ay dumanas din ng isang pagkatalo, at sila ay nanguna lamang sa huli. Ang isang maliit na bilang ng mga nasawi ay imposibleng maiwasan. Ang kahabag-habag na Dustin na iyon. Sa isa sa maraming bulwagan ng isang palasyo sa Black Hill City ng Tombstar Cluster. Tinisipan ni Irvin ang lahat at sumisigaw ng malakas. Pakiusap, tulungan mo akong makabalik kay Dustin. Mga sir, ibinaling niya ang tingin sa dalawang commander na nakaupo sa tabi niya. Kalma lang, Prinsipe Irvin. Aalagaan natin si Dustin sooner or later. Sa ngayon, dapat nating pagtuunan ng pansin ang batang babae sa Ancient Forbidden Land. Magiging mas malaking banta siya sa atin kung hindi tayo agad gumawa ng isang bagay. Kapag naalis na namin ni Commander Waldo ang istorbo na iyon, madali na nating makokontrol ang universo na ito. Paniniguro ni Commander Graves kay Irvin. Samasang-ayon ako sa kanya. Talagang hindi karaniwan na makahanap ng isang tunay na immortal sa malayong universo na ito. Na-curious ako kung ano ang ginagawa niya sa ganitong klaseng lugar. Malalaman natin siguro kapag nakilala natin siya. Balita ko maganda siyang babae. Baka mapasaya ko siya. Haha. Nakulit na tugon ni Commander Waldo. Bagamat ang dalawang commander ay nagmula sa Underworld, sila ay talagang mga buhay na nilalang. Mayroon pa rin silang lahat ng uri ng mga damdamin at mga paghihimok. Sige. Hayaan muna natin yang babaeng yan. Walang ganang sabi ni Irvin habang nagdidilim ang mukha. Bagamat mataas ang katayuan ni Irvin, ang parehong commander ay sumagot lamang sa pinuno ng Underworld. Dahil ang dalawang commander ay nagpapahiram lamang kay Irvin ng kanilang tulong. Hindi na lamang siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin at kailangan niyang igalang ang kanilang mga desisyon. Haha, rest assured, Prince Irvin. Sabay-sabay tayong pupunta sa Ancient Forbidden Land. Hindi magtatagal ang pagbisita natin sa babaeng iyon. Pagkatapos nito, ipinapangako ko na personal kong kukunin at ibibigay ang lalaking Dustin na iyon sa iyo nang wala sa oras. Si Commander Graves ay nagpakawala ng isang mapanlinlang na panunuya at isang walang kibo na tingin habang siya ay tumayo. Mas mabuting huwag mo akong paghintayin ng matagal. Napangisi si Irvin nang marinig ang confident niyang saad. Matapos ang kanilang pag-uusap, ang parehong mga commander ay lumipat at nawala sa hangin. Pakinggan ang utos ko. Lahat ay mananatili sa mga susunod na araw hanggang sasabihin ko kung hindi. Inilabas ni Irvin ang utos sa kanyang mga tauhan matapos mag-isip sandali. Dustin, ang ina po ng Diyos, malapit na maging akin ang dugo mo. Pagkatapos nito, tingnan natin kung paano kukunin ng mga lalaking iyon ang korona sa akin. Naisip ni Irvin sa kanyang sarili na may pag-asa at galak na nakasulat sa buong masama niyang mukha. Samantala sa Fighting Star Cluster, sa punong tanggapan ng Universal Allied Army, mayroong isang lihim na kamara. Sa loob ng silid ay si Dustin. Nakaupo na naka-cross-legged sa pagmumuni-muni. Pagkatapos niyang makapagpahinga ng ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Bigla siyang nag-teleport ng tatlong espiritual na kaluluwa palabas ng Slave Tower gamit lamang ang kanyang isip. Ang unang dalawa ay ang mga kaluluwa ng mga pinuno ng Sword Palace at ng Yaksha Palace. Ang pangatlo ay sa pinuno ng lahi ng uwak sa langit. Sa buong San Sinokob, ang lahi ng uwak sa langit ay itinuturing na napakalakas. Sa katunayan, ang lakas ng pinuno ay nirerango pa bilang isa sa 10 pinakamataas na level na master sa universo. Gayunpaman, sa nakaraang labanan, natalo siya ni Dustin kasama ang ilang iba pang nangungunang mga masters ng universo. Ngayon ang kanilang mga kaluluwa ay nahulog sa mga kamay ni Dustin. Hello,
Everyone, how are you doing? Are you having a good time inside my tower? Tanong ni Dustin sa tatlong espiritual na kaluluwa na may mapaglarong ngiti. Lumulutang sa himpapawid ang kaluluwa ng tatlong taunang pinuno. Dahil inilabas ni Dustin ang kanyang kapangyarihan sa batas sa kanila. Hindi sila makagalaw ng mag-isa. Dustin, bitiwan mo ako ngayon din. Umuungal sa galit ang kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Bitiwan mo. Niloloko mo ba ako? Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Dustin. Kasunod na segundo, inilabas niya ang kanyang vital energy na nabuo sa isang kamay. Sa kanyang control, hinampas ng kamay ang pinuno ng Sword Palace sa mukha ng napakalakas. Nag-iwan ito ng bakas. Dustin, bastard ka. How dare you? Galit na umungol ang kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. He was so helpless. Nanlilisik pabalik kay Dustin ang tanging magagawa niya. Sigurado ka bang dapat mo akong kausapin ng ganyan? Hindi mo ba naiintindihan ang posisyon na kinalalagyan mo? Ibinigay ka sa akin ng Supreme Grandmaster mo. Madali kitang tapusin kahit kailan ko gusto. Mapanuksong sagot ni Dustin habang ibinalik niya ang masamang tingin sa kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Isa pang palad na ginawa mula sa kanyang vital energy ang tumama sa kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Bahagyang kumupas ang espiritual na kaluluwa ng pinuno matapos siyang tamaan sa pangalawang pagkakataon. Nang mapagtanto ang sitwasyon, tumahimik ang kaluluwa ng pinuno sa pagkabigo habang nakayuko. Tama siya. Inabot ako ng Supreme Grandmaster. Walang sino man sa Sword World ang mag-aalaga kahit nabuhay pa ako o hindi. Nalungkot niyang naisip. Ang espiritual na kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace ay naging miserable at natakot. Hindi siya naglakas loob na abutin ang tingin ni Dustin dahil sa sobrang takot. Dustin, aaminin ko marami akong nagawang kasalanan sa iyo. Paano ito? Kung pakakawalan mo ako, susubukan kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay na kabayaran bilang kapalit. Mahahalagang likas na yaman. Kultibasyon na kayamanan. Magic treasures. Manual ng martial arts skills. Pangalanan mo ito. At ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Inialay ang kaluluwa ng pinuno ng palasyo ng Yaksha. Tinubukan niyang maging sinsero hanggat maaari at humingi ng tawad kay Dustin. Lumayo pa siya sa pamamagitan ng pagbibigay kay Dustin ng isang matigas na ngiti. Dahil nasa kamay ng binata ang buhay niya. Wala siyang ibang magawa kundi magpanggap na masunurin at maalab. At saka, medyo kilala na niya si Dustin. Alam niya na ang binata ay isang mahabagin na tao na napupuot sa kalupitan at may malambot na lugar para sa mga inaapi. Nang makita ang halatang peking ngiti sa mukha ng pinuno ng palasyo ng Yaksha, hindi napigilan ni Dustin ang kanyang sarili na ibalik ang isang mahinang ngiti habang inaalala ang nakaraan. Noong wala pang sapat na kapangyarihan si Dustin noon, walang respeto sa kanya ang pinuno ng Yaksha Palace. Nagpadala pa siya ng mga tropa para salakayin ang Immortal Endworld ng ilang beses. Ngayon, ang sitwasyon ay lubhang nagbago. Ang dating mayabang at iginagalang na pinuno ay humihingi ng awa sa harap ng taong minsan niyang kinutya. Walang paraan na palayain siya ni Dustin. Papatayin muna kita. Pagkatapos ay lipulin ang bawat natitirang miyembro ng Yaksha Palace. Sa ganoong paraan, makukuha ko ang lahat ng mga kayamanan na sinasabi mo. Hindi ba mas simple iyon? O naisip mo ba talaga na makikipagdeal ako sa iyo? Panunuyan ni Dustin. Ang liit mo. Natahimik ang kaluluwa ng pinuno ng palasyo ng Yaksha ngunit seryosong nagngangalit sa loob. Kaibigan, wala akong problema sa iyo noon. Maniwala ka sa akin. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili ko na lokohin nila ang laban sa iyo. Paano kung bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon? Isinusumpa ko na kung pakakawalan mo ako. Ako at ang aking mga tao ay ituturing ka bilang isang marangal na panauhin mula ngayon. Nakiusap ang kaluluwa ng punong uwak ng langit. Ganoon ba? Kung ganoon, ang sagot ko ay, hindi. Malamig na sagot ni Dustin. Lagi kong sinusunod ang isang prinsipyo. Kung hindi ako masaktan ng ibang tao, hinding-hindi ko sila guguluhin. Gayunpaman, kung galitin nila ako,
Hindi ako magpapakita sa kanila ng awa. Akala mo ba makakalimutan ko lahat ng ginawa mo? Sa tingin mo ba ganon kadaling bitawan kita? Kaya, masyado kang walang muwang. Tagot ni Dustin na may diretsong mukha. Dustin, anak ng isang, ano ang gusto mo sa akin? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Tanong ng kaluluwa ng hepe ng Heaven Crow Race habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Actually, imbes na ako ang tanungin mo ang sarili mo. Bigyan mo ako ng magandang dahilan para hayaan kang mabuhay. Bibigyan kita ng 30 minuto para mag-isip ng mabuti. Kung hindi ang sagot mo ang hinahanap ko, papatayin kita. Isa-isa, wika ni Dustin sa mapaglarong tono. Dahil nakatali ang buhay nila sa mga kamay ni Dustin. Hindi siya nagmamadaling kunin ang mga ito. Sa halip, naisip niya na maaaring makakuha siya ng ilang mahahalagang bagay at impormasyon mula sa kanila kung bibigyan niya sila ng huling pagkakataon na kumapit sa kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, silang tatlo ang nangungunang mga master sa universo kung tutuusin. Iniwan ni Dustin ang kanyang mga salita na nakabitin sa hangin. Iniwan ang tatlong espiritual na kaluluwa na tulala. Ang pagsira sa kanila ay magiging isang piraso ng cake para kay Dustin. Silang tatlo ay may mga personal na isyo kay Dustin na dapat harapin. Ngunit sa pagtatapos nito, sila ay natalo pa rin. Ang mga kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace at ng pinuno ng Yaksha Palace ay nasa kawalan. Desperado silang may maipagpalit kaya pinayagan sila ni Dustin. Nalipat ang atensyon nila sa isa't isa at nag-isip ng malalim. Tila may pinag-uusapan silang dalawa nang tumahimik silang dalawa. Nabawasan ang pasensya ni Dustin. Naghintay siya ng sagot sa kanila. Ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot. Tapos na ang oras. Mababa at nakamamatay ang boses ni Dustin. At kumikinang ang kanyang mga mata sa pagnanais na pumatay. Pagdating sa kanyang mga kaaway, si Dustin ay hindi nag-iwan ng puwang para sa awa. Dahil wala silang mayaalok na anumang kapaki-pakinabang para sa kanya. Naisip niya na mas gugustuhin niyang patayin sila ng tuluyan. Sila ay walang iba kundi isang istorbo. Nakabangga ako sa isang misteryosong sinaunang relic. Bulalas ng kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Napag-alaman na si Dustin ang may kapangyarihan sa sitwasyong ito. Bigla siyang sumingit, bilang pagsisikap na iligtas ang sarili. Maaari kong sabihin sa iyo kung saan mo ito mahahanap. Magiging interesado ka sa sinaunang relic na ito. Dustin, dahil napakahusay mo pagdating sa iyong talam ng espada. Kinailangan ng pinuno ng Sword Palace na isantabi ang kanyang galit para kay Dustin sa loob lamang ng ilang sandali upang palayain ang kanyang kaluluwa sa hindi magandang sitwasyong ito. Pinili niyang ibuhos ang mga detalye tungkol sa sinaunang relic. Ganoon ba? Interesado. Inangat ni Dustin ang kanyang ulo para tingnan siya. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol dito. Hiningi niya, ang sinaunang relic na ito ay matatagpuan sa magulong kawalan. Nakita ko ang pagbabago-bago ng aura ng espada nang mag-practice ako ng aking mga kasanayan sa espada doon. Nagtataka, pumunta ako doon. Pagkatapos, pumasok ako sa isa pang universo. Doon, natagpuan ang isang lihim na lugar kung saan nagmula ang mga makinang na sword light. Ay explore ko na sana ang lugar. Ngunit bago ko pa ito magawa, naputol ako ng isang sinag ng isang liwanag ng espada, na matatagpuan daan-daang libong milya ang layo. Muntik na akong mamatay sa sandaling iyon. 3/4. Takabutihang palad. Ang aking espiritual na kaluluwa ay nagtago sa isang mahiwagang kayamanan na huwad ng tunay na immortal at nagawang makatakas. Dapat mayroong ilang mahahalagang kayamanan doon na maaaring nauugnay sa kahusayan ng mga espada sa partikular na lugar na iyon. Nang matapos magpaliwanag ang kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace, nahook si Dustin. Muntik ka nang mapatay sa sinag ng sword light. Natigilan si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Sword Palace ay napakalakas. Sa kabila nito, ang isang sinag ng sword light mula sa lihim na lugar na ito ay halos puksain siya kahit na daan-daang libong milya ang layo nito. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang kapangyarihan na hawak ng liwanag ng espada ay talagang nakakatakot. Kung hahayaan mo akong mabuhay, dadalhin kita sa lihim na lugar na iyon.
Sa lakas na taglay mo, malaki ang tsansa mong mabuhay sa lugar na iyon. At saka, ilang taon na akong nagsasanay sa espada. Nakakuha din ako ng ilang mga insight sa sword skills. Handa akong ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa espada. Hanggat inilaan mo ang aking buhay, maaari akong maging kapaki-pakinabang sa iyo. Anong masasabi mo, Dustin? Alok ng kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Sa wakas ay napagtanto niya na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay. Sa pag-iisip na iyon, iniwan niya ang kanyang pagmamataas, at humingi ng awa. Nakita ko, inaplos ni Dustin ang kanyang baba, at kumunat ang kanyang mga kilay sa malalim na pagmumuni. Pero pinatay mo ang daan-daang milyong nilalang sa Central World. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang iyon. Nag-aalalang sabi ni Dustin. Dapat ba niyang sirain ang kanyang kaluluwa? O hayaan siyang mabuhay? Napunit siya. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang nag-iisip ng isang makatwirang desisyon na gawin ang mga bagay na pabor sa kanya nang walang anumang negatibong epekto. Noong una, nagplano si Dustin na lipulin ang kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace ng buo. Ngunit gumawa siya ng isang kapana-panabik na panukala. Ang sinaunang relic na binanggit niya ay tiyak na pumukaw sa interes ni Dustin. At nangangati na siyang tuklasin ito. Paano ito? Bigkas ng kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Alam niyang walang intensyon si Dustin na iligtas ang kanyang buhay kaya inalok niya ito ng deal na magsisilbi sa kanilang dalawa. Ibibigay ko sa iyo ang aking spiritual soul orb. Maglilingkod ako sa ilalim ng iyong utos mula ngayon. Ang kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace ay direktang tumingin sa mga mata ni Dustin upang ipahiwatig na siya ay tame time sa kanyang alok. Lahat sila ay umamin na siya ay isang makapangyarihang magsasaka. Alam niya na ang tanging paraan para mabuhay siya ay ibigay kay Dustin ang kanyang spiritual soul orb. Sa pamamagitan nito, lahat ng alalahanin ni Dustin tungkol sa pagliligtas sa kanyang buhay ay naalis. Kung puwersahang kukunin ni Dustin ang kanyang spiritual soul orb, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay agad na sasabog. Talagang handa ka bang ibigay sa akin ang iyong espiritual na kaluluwa? Ulit ni Dustin. Kailangan niyang aminin na siguradong nagulat siya sa alok na ito. Hindi niya nakitang dumating ang isang ito. Yes, I do. Pagkumpirma ng kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ikinulong ang kanyang mga kamao. Nakakalungkot na ito lang ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit kung ito ay magkaibang mga pangyayari, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sa puntong ito, gayunpaman, ito ang pinakamatalinong paraan ng pagkilos. Ito lang ang tanging paraan para palayain siya ni Dustin. Deal. Hinayaan ni Dustin na gumuhit ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi dahil sa pagtatagumpay. Ito ay maaaring maging tunay na kapaki-pakinabang para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Sword Palace ay napakalakas. Sa sandaling magkasundo ang magkabilang panig sa kaayusan na ito. Ibinigay ng pinuno ng Sword Palace ang kanyang spiritual soul orb kay Dustin. Pino ni Dustin ang kanyang espiritual na globo ng kaluluwa at agad siyang nakagawa ng banayad na koneksyon sa espiritual na kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Maaari niyang durugin ang espiritual na kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace anumang oras na gusto niyang gamitin ang kanyang isip. Sa pamamagitan nito, ang pinuno ay nasa kanyang awa. You can rebuild your body. Utos ni Dustin. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Ang hindi mabilang na mahalagang likas na yaman at mataas na uri ng mga banal na table task ay lumutang sa harap ng espiritual na kaluluwa ng pinuno ng Sword Palace. Binuksan ng espiritual na kaluluwa ang kanyang bibig at hinigop ang lahat. Sa sandaling maubos niya ang lahat ng mga gamit. Mabilis siyang sumulong sa isang sulok ng sikretong silid at sinimulang itayo muli ang kanyang katawan. Ang pagpapanumbalik ng kanyang pisikal na katawan ay medyo madali para sa kanya dahil ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nanatiling buo. Kumusta naman kayong dalawa? Pinandilatan ni Dustin ang mga kaluluwa ng pinuno ng Yaksha Palace at pinuno ng Heaven Crow Race. Alam kong hindi mo rin ako papakawalan ng madali. Tulad ng pinuno ng Sword Palace. Handa din akong magbigay ng katapatan sa iyo at isuko ang aking espiritual na kaluluwa sa iyo.
Walang bakas ng pag-aalinlangan sa boses ng pinuno ng Yaksha Palace. Siya rin ay desperado na makaligtas sa pagsubok na ito. Mabilis niyang ibinigay ang kanyang spiritual soul orb kay Dustin. Tumango lang si Dustin. At tinanggap ang orb. Siya rin ang magsisilbing malaking asset sa akin. Naisip ni Dustin. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay minsang ibinalita bilang isa sa mga pinakadakilang master sa universo. Magsisilbi rin siyang mahusay na kakampi. Agad na pinino ni Dustin ang kanyang spiritual soul orb. Kumuha siya ng isa pang batch ng mga kayamanan at mga table tasks na makakatulong sa pagbawi ng kanyang pisikal na katawan. Sa wakas, bumaling siya sa espiritual na kaluluwa ng pinuno ng lahi ng uwak sa langit. Nagtaas siya ng kilay at hinihintay ang sagot niya. Hindi tulad ng iba pang dalawa. Mayroon siyang sariling reserbasyon. Hindi siya sigurado kung ano ang maibibigay niya kay Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga personal na isyo kay Dustin ay hindi kasing ingrandi ng dalawa pang pinuno. Pero dahil kasali na siya dito, aware siya na hindi siya papakawalan ni Dustin ng ganoon kadali. Ano naman sayo? Sa wakas ay sinabi ni Dustin. May nakakatakot na ngiti sa mukha niya. Handa akong ibigay din ang aking espiritual na kaluluwa. Pagkaraan ng maikling paghinto, tuluyang sumuko ang pinuno. Napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ang kursong ginawa ng dalawa pang pinuno. Nag-aatubili. Ibinigay niya ang kanyang espiritual na globo ng kaluluwa kay Dustin. Ngayong nakuha na ni Dustin ang kanilang mga spiritual soul orbs. Mayroon na siyang tatlong makapangyarihang subordinate sa kanyang arsenal. Siya ay nagkaroon ng kanilang espiritual na kaluluwa orbs at siya ay konektado sa kanila. Nakadama siya ng katiyakan na silang tatlo ay hindi gagawa ng anumang masama dahil ang kanilang mga kaluluwa ay nasa kanya. Madali niyang mapapatay ang mga ito gamit ang kanyang isip sa loob ng ilang segundo. Kaya sigurado siya na hinding-hindi nila maiisip na ipagkanulo siya. Makalipas ang isang oras, ang pinuno ng Yaksha Palace, ang pinuno ng Sword Palace at ang pinuno ng Heaven Crow Race ay muling nagtayo ng kanilang mga katawan. Pumakbang sila palapit kay Dustin. Huwag kang mag-alala, bagamat ako ang iyong Panginoon. Ako ay maluwag sa aking mga tao. Hindi kita masyadong makikialam sa buhay mo o isa sa ilalim ka sa di kinakailangang kahihiyan sa publiko. Gayun din. Hindi na kailangang ipaalam sa iba ang tungkol sa aming mga bagong relasyon. Maaari kang bumalik sa iyong sariling mga lugar. Kung kailangan ko ng anumang tulong, magpapadala ako sa iyo ng mensahe. Inilipat ni Dustin ang tingin sa kanilang tatlo. Tinigurado niyang naiintindihan nilang lahat ang kanyang mga alituntunin. Nang marinig ang sinabi ni Dustin, lahat sila ay nabuhayan ng loob. Ilang sandali nilang hinawakan ang kanilang pisikal na katawan bilang pagpapahalaga. Lahat sila ay kapansin-pansin at kilalang mga figure sa universo. Mayroon silang napakataas na katayuan upang panindigan. Kung talagang tinatrato sila ni Dustin na parang mga lingkod niya at inutusan silang patakbuhin ang kanyang mga gawain sa publiko. Mararamdaman nila ang kahihiyan at kahihiyan. Ang pagkaalam na si Dustin ay isang mabait na tao ay nakapagpaginhawa sa kanilang mga puso.